Kumalat ang nakakagimbal na balita sa isang tahimik na bayan sa Batangas. Isang magsasaka ng baka na kilalang mabait at mapagbigay ang nagtago pala ng madilim na lihim sa likod ng kanyang kulungan. Mga kakaibang tunog ang naririnig sa gabi, at may mga misteryosong bisita ang dumarating ng walang bakas. Hanggang sa nagdala ang ilog ng hindi matatawarang ebidensya. At mula roon, nabunyag ang lahat. Ngunit ang tanong ay, ano ba talaga ang ibinebenta ni Mang Tonyo sa loob ng mahabang panahon? Ang umaga sa Barrio Santol, Batangas ay laging nagsisimula sa huni ng tandang at amoy ng basang lupa na dala ng hangin mula sa mga palayan. Manipis na hamog ang nakabitin sa parang, at ang hihip ng hangin ay banayad na sumasayaw sa mga dahon ng saging. Sa gitna ng payapang tanawin na iyon, nakatayo ang isang simpleng bahay na may pulang tisa, pag-aari ng isang magsasaka ng baka na nagngangalang Mang Tonyo. Kilala siyang palakaibigan, madaling lapitan, at laging bumabati sa sinuman ng may malaking ngiti. Araw-araw, bandang alas 5 ng umaga, nasa kulungan na si Mang Tonyo sa likod ng bahay. Hindi malaki ang kulungan, 6 na malalaki at malulusob na limuusin na baka lamang ang naroon. Nakasabit ang kanyang sarong sa tuhod at may hawak na pala, nililinis ni Mang Tonyo ang dumi ng baka habang kinakanta ang paborito niyang kundiman. Ang baho at ungol ng malalaking hayop na iyon ay bahagi na ng kanyang buhay sa loob ng maraming taon. Lagi niyang sinasabi, ang mga bakang ito ay hindi lang hayop bukid, kundi biyaya na dapat pasalamatan. Habang nagtatrabaho, paminsan-minsan ay binabati siya ng mga kapitbahay na dumadaan, may dalang asarol o may pasan na dayami. Magandang umaga, Tonyo, sigaw ni Kadindo, isang matandang magsasaka na dumadaan sa harap ng kulungan tuwing umaga. Magandang umaga rin, Kadindo. Kumusta po? Sagot ni Mang Tonyo ng may malaking ngiti. Okay naman. Ang mga baka mo, lalong lumalaki, Laging mabili, ano? Tumawa ng bahagya si Mang Tonyo. Salamat po, Kadindo. Ang biyaya ay hindi dapat hinahabol, basta't pinasasalamatan, darating din. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit laging tila matalino para sa mga taga-baryo. Naniniwala ang mga tao na si Mang Tonyo ay isang masipag na tao na dapat tularan. Hindi siya tumatanggi kapag hinihingi ang tulong niya sa bayanihan, maging ito ay pag-aayos ng irigasyon, paglilinis ng kalsada ng baryo, o pagtulong sa kapitbahay na may salu-salo. Kilala rin siyang bukas palad. Minsan, tinulungan niya sa bayarin sa operasyon ang anak ni Kapedro na nahulog sa bisikleta. Walang maraming salita. Ang kanyang asawa, si Aling Celia, ay isang malumanay at mapagpasensyang babae. Inaasikaso niya ang kanilang dalawang anak, sina Nena at Junior, habang tumutulong sa pagbebenta ng gatas ng baka tuwing umaga sa palengke. Laging malinis ang kanilang bahay, at ang harapan ay pinalamutyan ng makukulay na halaman sa paso na maayos na inayos ni Aling Celia mismo. Para sa mga taga-baryo, ang pamilya ni Mang Tonyo ay tulad ng isang huwarang simpleng pamilya na masaya. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng kaayusan na iyon, may maliliit na bagay na hindi gaanong napapansin ng mga tao. Tulad kapag si Mang Tonyo ay paminsan-minsan ay nakatingin ng walang laman sa direksyon ng maliit na kabubatan sa dulo ng baryo pagkatapos ng paglubog ng araw, o ang kanyang ugali na lumabas sa gabi sa dahilan ng paghahatid ng karne sa mga regular na customer. Walang sinuman ang naghihinala dahil sa isang baryo tulad ng Santol, ang pagtitiwala sa isa't isa ay karaniwan. Lahat ay nagkakaalaman at ang krimen ay tila isang bagay na nasa balita lang sa telebisyon. Nang araw na yon, pagkatapos mag-igib ng tubig at pakainin ang mga baka, umupo si Mang Tonyo sa bangko na gawa sa kahoy sa harap ng kulungan habang humihigop ng kapeng barako na gawa ni Aling Celia. Nakatingin siya sa bukid na sinisikatan ng araw ng umaga. Mula sa malayo, ang maliliit na bata ay nagtatakbuhan sa kalsada na gawa sa lupa, tumatawa habang sinisipa ang plastik na bola. Ang tanawin na iyon ay tila nagpapatunay kung gaano katahimik ang buhay doon. Ngunit kung may mas malapit na titingin, paminsan-minsan ay makikita na nagiging matigas ang mukha ni Mang Tonyo, tila may pinipigilan na mabigat sa kanyang isip. Bandang 1:00 ng hapon, ilang residente ang nagtipon sa bulwagan ng baryo para sa lingguhang pulong. Naroon si Mang Tonyo, kasama sila sa pagtalakay ng plano para sa pag-aayos ng kalsada. Nakipag-usap siya ng palakaibigan, at nag-alok pa nga na magbigay ng isang sako ng semento para sa proyekto. Lahat ay pumuri sa kanya, lalo na ang kapitan ng baryo, si Kapitan Dado, na nagsabi, kung ang lahat ng residente ay kasing buti ni Mang Tonyo, tiyak na mabilis na uunlad ang baryong ito.
Ngumiti lang si Mang Tonyo, yumuko ng bahagya, at dahan-dahang nagsabi, gusto ko lang po tumulong, Kapitan. Para mas maging komportable ang baryo na ito para sa mga anak at apo natin. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, bumalik si Mang Tonyo sa kulungan. Sinuri niya ang bawat baka, hinaplos ang kanilang likod gamit ang kanyang magaspang at ugatin na kamay. Isang baka na nagngangalang Madu ay bagong panganak, at si Mang Tonyo ay tila napakaalaga sa pag-aalaga nito. Naghanda siya ng mainit na gatas, hinaplos ang leg nito, at kinausap pa nga ng malumanay na parang sariling anak. Magpakatatag ka, anak, malaki ang magiging biyaya mo, sabi niya ng may mainit na tono. Si Aling Celia, na nakamasid mula sa malayo, ay ngumiti ng may pagmamalaki. Alam niya kung gaano kamahal ng kanyang asawa ang kanyang trabaho. Ngunit alam din niya na nitong mga nakaraang araw, madalas na umuwi si Mang Tonyo ng hating gabi. Kung tatanungin, laging pareho ang sagot. Maraming delivery Gusto ng mga tagamay nila ng sariwang karne, kaya kailangan kong ihatid sa gabi para sariwa pa kinabukasan. Hindi na pinipilit pa ni Aling Celia. Nagtitiwala lang siya dahil sa loob ng maraming taon, walang ginawang masama si Mang Tonyo. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng malabong pag-aalala na lumalabas ng walang malinaw na dahilan. Nang gabing iyon, ang hangin sa Batangas ay tila mamasa-masa. Dala ng hangin ang amoy ng basang damo at tira-tirang pagkain ng baka mula sa kulungan. Pinatulog na ni Aling Celia ang kanyang mga anak nang marinig niya ang tunog ng motor ni Mang Tonyo na pinaandar. Aalis na naman, mahal, tanong niya mula sa bintana. Mahina ang kanyang boses. Celia. Saglit lang. Ihahatid ko lang ang order ni Aling Pacing sa norte. Sa ganitong oras. Nag-alinlangan ng sandali si Mang Tonyo at sumagot ng walang ekspresyon. Sabi niya gusto niyang katayin ng maaga para sariwa ang karne. Pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang leather jacket, dahan-dahang isinara ang pinto, at umalis patungo sa kanluran, sa isang tahimik na kalsada na walang ilaw. Ang tunog ng kanyang motor ay dahan-dahang nawala sa kadiliman ng gabi. Si Aling Celia ay nakatingin sa labas ng bintana ng matagal. Walang buwan ang kalangitan ng gabing iyon, tanging malabong bituin lamang sa malayo. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay isinara ang kurtina. Sa kanyang mga mata, may isang bagay na nakatago. Hindi lang pag-aalala, kundi isang uri ng masamang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Kinabukasan ng umaga, umuwi si Mang Tonyo tulad ng dati, may dalang ilang pirasong pera at isang kahon ng gatas para sa kanyang mga anak. Para kina Junior at Nena, sabi niya ng may ngiti. Walang kakaiba sa kanyang mukha, tanging kaunting pagod lamang. Naghanda rin si Aling Celia ng almusal tulad ng dati, sinusubukang alisin ang pag-aalala ng nakaraang gabi. Lumipas ang mga sumunod na araw na may parehong pattern. Sa araw, abala si Mang Tonyo sa kulungan. Sa hapon, tumutulong siya sa mga kapitbahay sa pag-aayos ng bakod, at sa gabi, minsan ay umaalis kung saan. Walang sinuman sa mga residente ang naghihinala. Maging ang ilan sa kanila ay nagsimulang mag-iwan ng baka kay Mang Tonyo para alagaan dahil itinuturing siyang mas bihasa. Mukha siyang karaniwang tao sa baryo, tapat at simple. Gayunpaman, may isang taong nakapansin ng maliit na pagbabago kay Mang Tonyo. Si Rafay, isang 20 anyos na binata na nakatira malapit sa kulungan. Madalas na tumutulong si Rafay kay Mang Tonyo sa pagpapakain ng baka mula pa noong bata pa siya. Ngunit nitong mga nakaraang araw, bihira na siyang pinapapasok sa kulungan sa gabi. Sa tuwing dumarating si Rafay sa hapon, mabilis na isinasara ni Mang Tonyo ang pintuan sa likod ng bodega. Bakit po niyo isinasara, Mang Tonyo? Tanong ni Rafay isang hapon. Ay, wala. Maraming lamok kasi ang pumapasok, mabilis na sagot ni Mang Tonyo habang medyo nahihiya ang ngiti. Ang ngiting iyon ay hindi tulad ng dati. May bakas ng pagkabahala sa kanyang mukha. Isang bagay na mahirap ipaliwanag, ngunit nagparamdam kay Rafay ng kakaiba. Hindi siya nagbibintang ng anuman, ngunit mula ng araw na iyon, nagsimulang lumaki ang pagtataka sa kanyang isip. Ang mga gabi sa santol ay lalong tumahimik sa nakaraang ilang linggo. Minsan, may naririnig na tunog ng sasakyan na humihinto malapit sa bahay ni Mang Tonyo, ngunit bihira lang pinapansin ng mga residente. Sa baryo, ang tunog ng motor sa gabi ay hindi bihirang mangyari. Ngunit isang beses, ang aso ni Kadindo ay tuloy-tuloy na tumahol sa direksyon ng kulungan ng baka ni Mang Tonyo, tila may nakitang hindi dapat naroroon.
Kinabukasan, nakita si Mang Tonyo na tinatakpan ang likod ng kulungan gamit ang makapal na itim na tarpaulin. Para hindi mabasa ng ulan, sabi niya nang walang gaanong pag-aalala. Walang nagtanong pa. Lahat ay abala sa kanya-kanyang gawain. Ang Baryo Santol ay nananatiling payapa sa labas. Mga luntiang palayan, mga batang naglalaro sa pilapil, at mga residente na nag-uusap sa post-ronda tuwing gabi. Ngunit sa likod ng kapayapaan na yon, may isang bagay na nagsisimulang umindayog ng marahan, tulad ng banayad na panginginig sa ilalim ng lupa bago dumating ang malaking lindol. At sa gitna ng lahat ng kapayapaan na yon, nakaupo si Mang Tonyo nang mag-isa sa harap ng kulungan, nakatingin sa kanyang mga baka na tahimik sa dilim. Hindi na kasing kalmado ng dati ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha, at bumulong ng mahina, tila sa kanyang sarili. Kaunti na lang, pagkatapos nito ay ayos na ang lahat. Ngunit ang gabing tila payapa ay naging simula ng isang malaking bagyo na yayanig sa buong Batangas. Dahil sa likod ng mabait na ngiti ng isang simpleng magsasaka, ay nakatago ang isang lihim na hindi man lang maiisip ng sinuman sa baryo. Katatapos lamang ng ulan ng gabing iyon. Ang hangin sa Batangas ay tila mamasamasa at mabigat, tila may tinatagong hindi masambit. Sa kanlurang kalangitan, ang huling bahid ng kahel ng paglubob ng araw ay dahan-dahang naglaho sa likod ng maitim na ulap. Samantala, sa malayo ay naririnig ang tunog ng tubig na umaagos sa maliit na kanal. Ang Baryo Santol ay tila normal, tahimik at simple. Ngunit para kay Rafe, ang binata na ang bahay ay 20 metro lang ang layo mula sa kulungan ng baka ni Mang Tonyo, may isang bagay na nagsisimulang maging mali. Ilang gabi na rin siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog mula sa kulungan. Sa simula, akala niya ay gulo lang ng baka, ngunit sa paglipas ng panahon, ang tunog na iyon ay hindi na parang hayop. May gabi kung saan naririnig ang pigil na sigaw, tila may taong nasasaktan. Minsan, sinusundan ito ng tunog ng bumabagsak na metal at nagmamadaling yapak. Hindi si Rafi ang tipo ng tao na madaling maghinala. Kilala niya si Mang Tonyo mula pa noong bata pa siya. Dati, madalas siyang turuan ni Mang Tonyo kung paano maggatas, at binibigyan pa nga siya ng pera pambili ng merienda kapag tumutulong siya sa paglilinis ng kulungan. Ngunit ngayon, tuwing nagkikita sila, laging mukhang kinakabahan si Mang Tonyo at ayaw tumingin sa mata. Ang kanyang mabait na ngiti na dati ay tapat ay ngayon ay tila maskara. Nang gabing iyon, bandang 11:00, si Rafael na nakahiga sa kanyang kwarto ay muling nakarinig ng tunog mula sa kulungan. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, may tunog ng makina ng kotse na humihinto sa harap ng bahay ni Mang Tonyo. Sumilip siya sa bintana at may nakita na nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang itim na kotse na walang plaka ang huminto sa gilid ng kalsada na gawa sa lupa na bihira nilakaran ng mga sasakyan sa gabi. Patay ang mga ilaw nito, tanging malabong anino lamang ang natira. 2 tao na nakasuot ng madilim na damit ang bumaba mula sa kotse na may dalang malaking kahon, tulad ng isang ice chest na gawa sa metal. Lumabas si Mang Tonyo mula sa likod na pinto ng bahay na may suot na leather jacket at rubber gloves. Hindi sila nagsalita ng malakas, tanging nagbigay lamang ng senyas sa isa't isa. Pinigilan ni Rafi ang kanyang hininga, nakatago ang kanyang katawan sa likod ng kalahating bukas na bintana. Nakita niya si Mang Tonyo na binuksan ang padlock ng pinto ng kulungan at pinapasok ang 2 bisita. Hindi nagtagal, mahigpit na isinara ang pinto. Ang tunog ng lumang bisagra ng pinto ng kulungan ang pumutol sa katahimikan ng gabi. Pagkatapos nyon, tanging malabong tunog lamang ang naririnig, tulad ng metal na nagkikiskisan, sinundan ng isang bagay na parang sigaw ng hayop, o marahil hindi hayop. Hindi makilala ni Rafi. Ang tunog na iyon ay masyadong makatao. Dahan-dahan siyang tumayo, kinuha ang kanyang jacket, at lumabas ng kanyang bahay nang hindi binubuksan ang ilaw. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, nilakaran ang basang lupa ng maingat. Sa malayo, malakas na naririnig ang tunog ng kuliglig. Yumuko siya sa likod ng kumpol ng kawayan, ilang metro lamang mula sa bakod ng kulungan. Mula sa siwang ng bulok na kahoy, nakita niya ng bahagya ang kislap ng flashlight sa loob ng kulungan. Si Mang Tonyo at ang 2 lalaki ay tila abala sa pagbubuhat ng isang bagay mula sa malaking kahon na gawa sa metal. Ingat, dahan-dahan, naririnig ang mabigat na boses ng isa sa mga lalaki na medyo nanginginig. Ayos na. Ilagay sa ilalim. Mabilis na sagot ni Mang Tonyo. Nilunok ni Rafi ang kanyang laway. Sa ilalim?
Ngayon niya lang nalaman na may isa pang silid sa ilalim ng kulungan. Pagkatapos noon, naririnig ang tunog ng isang mabigat na bagay na inililipat at isang uri ng panel na bumubukas, tulad ng isang pinto na inililipat mula sa sahig. Nakita ni Rafi ang ilaw na lumilipat sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay bumalik sa kadiliman ang lahat. Tanging malabong tunog lamang ng maliit na makina na umaandar, tulad ng generator o air conditioner. Halos lumapit pa siya, ngunit biglang malakas na tumahol ang isang asong kalye mula sa kalsada. Isa sa mga lalaki ang lumabas ng kulungan at inilawan ang paligid gamit ang flashlight. Mabilis na yumuko si Rafi. Malakas na nanginginig ang kanyang katawan. Ang ilaw ng flashlight ay dumaan lamang ng ilang sentimetro sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang segundo na tila walang katapusan, naglaho ang ilaw at muling isinara ang pinto ng kulungan. Mabilis na tumakbo si Rafi pabalik sa bahay. Humihingal ang kanyang paghinga. Pagdating sa bahay, isinara niya ang pinto at sumandal sa dingding. Malamig at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang kumalma, ngunit ang tunog na iyon ay patuloy na umaalingaw sa kanyang ulo, ang malabong sigaw at ang mga salita ni Mang Tonyo kanina. Kinabukasan ng umaga, hindi mapakali si Rafi. Sa bulwagan ng baryo, nakita niya si Kadindo at ilang residente na nag-uusap ng kaswal. Kadindo, may itim po bang kotse na dumaan kagabi? Tanong niya ng mahina. Kotse sa hating gabi? Hindi ko alam, Hijo. Maaga akong natulog, sagot ni Kadindo habang kumukulo ang noo. Bakit, anak? Tanong ni Aling Bebang, ang nagtitinda ng herbal na gamot na nakaupo sa tabi niya. Nag-alinlangan ng sandali si Rafi. Gusto niyang magkwento ngunit takot siyang paghinalaan. Sa huli, sinabi lang niya, wala po, Aling Bebang, nagtataka lang po ako. Bakit parang may naririnig po akong umiiyak mula sa kulungan ni Mang Tonyo? Tumawa ng bahagya si Aling Bebang. Siguro nilalamig lang ang baka, anak. Sumama ang iba sa pagtawa. Ngumiti si Rafi, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isip ang nangyari kagabi. Alam niya na ang narinig niya ay hindi tunog ng baka. Nang hapon na yon, naglakas loob siyang lapitan si Mang Tonyo na may dahilan ng pagtulong sa paglilinis ng kulungan. Nagulat si Mang Tonyo ngunit hindi tumanggi. Pagkapasok ni Rafi, agad na napunta ang kanyang mga mata sa sulok ng kulungan, sa lugar na kagabi ay tila may panel sa sahig. Ngayon, ang sahig ay natatakpan ng basang dayami. Ang baho ng lansa ay malakas na bumabaon sa kanyang ilong, mas matindi kaysa dati. Mang Tonyo, bakit parang kakaiba ang amoy? Tanong niya na tila casual. Ay, may nagkatay kasi ng baka dito kahapon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, mabilis na sagot ni Mang Tonyo nang hindi tumitingin. Nagkatay ng baka sa gabi. Tumigil ng sandali si Mang Tonyo at tumawa ng bahagya. Kailangan daw ng customer agad-agad. Sabi niya may malaking okasyon. Ang tono ng kanyang boses ay masyadong magaan para sa ganoong kalaking bagay. Tinignan siya ni Rafi, sinusubukang basahin ang kanyang mukha, ngunit si Mang Tonyo ay nakangiti pa rin tulad ng dati. Isang ngiti na ngayon ay malamig at walang laman. Habang tumutulong si Rafi sa pagwawalis, napansin niya ang isa pang bagay. Malapit sa timba ng gatas, may pulang mansa na tumulo sa sementong sahig. Masyadong maitim ang kulay para maging normal na dugo ng baka. Yumuko siya, nagkunwaring hindi nakita, ngunit sumisikip ang kanyang dibdib. Nang hapon na, tinapik ni Mang Tonyo ang kanyang balikat. Salamat, Hijo. Kung may oras ka, tulungan mo ulit ako, ha? Mabilis na tumango si Rafi. Opo, Mang Tonyo. Pagkalabas ng kulungan, agad siyang huminga ng malalim, sinusubukang burahin ang mabahong amoy na kumapit sa kanyang ilong. Ngunit kakaiba, habang papalayo siya, tila sumusunod ang amoy na yon, tila kumapit sa kanyang balat. Nang sumunod na gabi, ang pagtataka ni Rafi ay naging determinasyon. Dala niya ang kanyang lumang cellphone na may kamera pa, pagkatapos ay naghintay sa tabi ng bintana. Bandang alas 11, muling dumating ang tunog ng makina ng kotse na yon. Sa pagkakataong ito, 2 kotse. Yumuko siya sa likod ng bakod, binuksan ang kamera ng palihim mula sa malayo. Namatay ang mga ilaw ng sasakyan at 4 na tao ang bumaba na may dalang 2 malalaking kahon. Lumabas muli si Mang Tonyo. Mukha siyang kinakabahan sa ilalim ng ilaw ng maliit na flashlight. Nag-usat sila ng mahina, hindi malinaw ang tunog. Ngunit nahuli ni Rafi ang ilang salita, stock, delivery, at bukas ng madaling araw.
Pagkatapos noon, muli nilang binuksan ang pinto ng kulungan at naglaho sa loob. Nag-record si Rafai ng ilang minuto hanggang sa umalog ang screen ng kanyang cellphone. Halos maubos na ang baterya. Nagpasya siyang bumalik ng palihim sa bahay. Ngunit ilang hakbang pa lamang, umilaw ang kanyang cellphone dahil sa notification, isang maliit na kislap ng ilaw mula sa bay. Isa sa mga lalaki sa harap ng kulungan ang mabilis na lumingon sa direksyon ng ilaw na yon. Sino yon? Malakas na sigaw niya. Nanigas si Rafai. Agad siyang tumakbo sa dilim, naririnig ang mabibigat na yapak na humahabol sa kanya mula sa likod. Humihingal siya, halos madulas ang kanyang mga paa sa basang lupa. Tumalon siya sa bakod ng kanyang bahay at mabilis na isinara ang pinto, pinatay ang ilaw at idinikit ang kanyang tenga sa dingding. Pagkalipas ng ilang segundo, naririnig ang tunog ng yapak na humihinto sa harap ng kanyang bahay. Tahimik. Tanging ang hihip ng hangin ang naririnig. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minuto, lumayo ang yapak. Ngunit ng gabing iyon, hindi nakatulog si Rafai. Hawak niya ang cellphone na nag-record ng bahagi ng nangyari kanina. Malabo at madilim ang record, ngunit sapat na upang patunayan na may nangyayari talaga sa kulungan ni Mang Tonyo. Kinabukasan ng umaga, hindi mapakali si Rafai. Sa bulwagan ng baryo, nakita niya si Kadindo at ilang residente na nag-uusap ng kaswal. Kadindo, may itim po bang kotse na dumaan kagabi? Tanong niya ng mahina. Kotse sa hating gabi? Hindi ko alam, Hijo. Maaga akong natulog, sagot ni Kadindo habang kumukulo ang noo. Bakit, anak? Tanong ni Aling Bebang, ang nagtitinda ng herbal na gamot na nakaupo sa tabi niya. Nag-alinlangan ng sandali si Rafai. Gusto niyang magkwento ngunit takot siyang paghinalaan. Sa huli, sinabi lang niya, wala po, Aling Bebang, nagtataka lang po ako. Bakit parang may naririnig po akong umiiyak mula sa kulungan ni Mang Tonyo? Tumawa ng bahagya si Aling Bebang. Siguro nilalamig lang ang baka, anak. Sumama ang iba sa pagtawa. Ngumiti si Rafai, ngunit hindi niya maalis sa kanyang isip ang nangyari kagabi. Alam niya na ang narinig niya ay hindi tunog ng baka. Nang hapon na yon, naglakas loob siyang lapitan si Mang Tonyo na may dahilan ng pagtulong sa paglilinis ng kulungan. Nagulat si Mang Tonyo ngunit hindi tumanggi. Pagkapasok ni Rafai, agad na napunta ang kanyang mga mata sa sulok ng kulungan, sa lugar na kagabi ay tila may panel sa sahig. Ngayon, ang sahig ay natatakpan ng basang dayami. Ang baho ng lansa ay malakas na bumabaon sa kanyang ilong, mas matindi kaysa dati. Mang Tonyo, bakit parang kakaiba ang amoy? Tanong niya na tila casual. Ay, may nagkatay kasi ng baka dito kahapon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, mabilis na sagot ni Mang Tonyo nang hindi tumitingin. Nagkatay ng baka sa gabi. Tumigil ng sandali si Mang Tonyo at tumawa ng bahagya. Kailangan daw ng customer agad-agad. Sabi niya may malaking okasyon. Ang tono ng kanyang boses ay masyadong magaan para sa ganoong kalaking bagay. Tinignan siya ni Rafai, sinusubukang basahin ang kanyang mukha, ngunit si Mang Tonyo ay nakangiti pa rin tulad ng dati. Isang ngiti na ngayon ay malamig at walang laman. Sa tulong ni Rafai sa pagwawalis, napansin niya ang isa pang bagay. Malapit sa timba ng gatas, may pulang mansa na tumulo sa sementong sahig. Masyadong maitim ang kulay para maging normal na dugo ng baka. Yumuko siya, nagkunwaring hindi nakita, ngunit sumisikip ang kanyang dibdib. Nang hapon na, tinapik ni Mang Tonyo ang kanyang balikat. Salamat, Hijo. Kung may oras ka, tulungan mo ulit ako, ha? Mabilis na tumango si Rafai. Opo, Mang Tonyo. Pagkalabas ng kulungan, agad siyang huminga ng malalim, sinusubukang burahin ang mabahong amoy na kumapit sa kanyang ilong. Ngunit kakaiba, habang papalayo siya, tila sumusunod ang amoy na yon, tila kumapit sa kanyang balat. Nang sumunod na gabi, ang pagtataka ni Rafai ay naging determinasyon. Dala niya ang kanyang lumang cellphone na may kamera pa, pagkatapos ay naghintay sa tabi ng bintana. Bandang 11:00, muling dumating ang tunog ng makina ng kotse na yon. Sa pagkakataong ito, 2 kotse. Yumuko siya sa likod ng bakod, binuksan ang kamera ng palihim mula sa malayo. Namatay ang mga ilaw ng sasakyan at 4 na tao ang bumaba na may dalang 2 malalaking kahon. Lumabas muli si Mang Tonyo. Mukha siyang kinakabahan sa ilalim ng ilaw ng maliit na flashlight. Nag-usat sila ng mahina, hindi malinaw ang tunog.
Ngunit nahuli ni Rafi ang ilang salita, stock, delivery, at bukas ng madaling araw. Pagkatapos noon, muli nilang binuksan ang pinto ng kulungan at naglaho sa loob. Nag-record si Rafi ng ilang minuto hanggang sa umalog ang screen ng kanyang cellphone. Halos maubos na ang baterya. Nagpasya siyang bumalik ng palihim sa bahay. Ngunit ilang hakbang pa lamang, umilaw ang kanyang cellphone dahil sa notification, isang maliit na kislap ng ilaw mula sa bay. Isa sa mga lalaki sa harap ng kulungan ang mabilis na lumingon sa direksyon ng ilaw na yon. Sino yon? Malakas na sigaw niya. Nanigas si Rafi. Agad siyang tumakbo sa dilim, naririnig ang mabibigat na yapak na humahabol sa kanya mula sa likod. Humihingal siya, halos madulas ang kanyang mga paa sa basang lupa. Tumalon siya sa bakod ng kanyang bahay at mabilis na isinara ang pinto, pinatay ang ilaw at idinikit ang kanyang tenga sa dingding. Pagkalipas ng ilang segundo, naririnig ang tunog ng yapak na humihinto sa harap ng kanyang bahay. Tahimik. Tanging ang hihip ng hangin ang naririnig. Malakas na tumibok ang kanyang puso. Pagkalipas ng ilang minuto, lumayo ang yapak. Ngunit ng gabing iyon, hindi nakatulog si Rafi. Hawak niya ang cellphone na nag-record ng bahagi ng nangyari kanina. Malabo at madilim ang record. Ngunit sapat na upang patunayan na may nangyayari talaga sa kulungan ni Mang Tonyo. Kinabukasan ng umaga, pumunta siya sa bahay ni Kapitan Dado. Ngunit nang aakto na siyang kumatok sa pinto, huminto ang kanyang mga hakbang. Nag-alinlangan siya. Kung mali ako, masisira ang pangalan ni Mang Tonyo. Ngunit kung mananahimik ako, paano kung krimen talaga ito, naisip niya. Sa huli, itinago muna niya ang record sa kanyang cellphone at nagpasya na maghintay ng isa pang gabi upang makasigurado. Dumating ang ikatlong gabi na may mas matinding kaba. Walang bituin ang kalangitan, tuyo ang hangin, at naririnig ang tahol ng mga aso mula sa iba't ibang direksyon. Bandang hating gabi, muling nag-abang si Rafi sa likod ng puno ng jati sa gilid ng kalsada. Sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Mula sa malayo, nakita si Aling Celia na nakatayo sa harap ng bahay na may mukhang nag-aalala, tila hinihintay ang pag-uwi ng kanyang asawa. Ngunit muling dumating ang itim na kotse, huminto sa harap ng kulungan. Hindi naglakas loob si Aling Celia na lumapit. Nakatingin lang siya mula sa malayo. Nanginginig ang kanyang katawan. Nakita ni Rafi mula sa malabong ilaw na sandaling tiningnan ni Mang Tonyo ang kanyang asawa pagkatapos ay mabilis na umiling. Muling isinara ng mahigpit ang pinto ng kulungan. Ilang minuto pagkatapos noon, naririnig ang malakas na tunog, tulad ng bumabagsak na metal at malabong sigaw. Tinakpan ni Rafi ang kanyang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Nang gabing iyon hindi lang siya ang nakarinig. Ang mga aso sa paligid ng baryo ay nagtahulan ng sabay-sabay at ilang residente ang nagbukas ng ilaw mula sa loob ng bahay. Lumabas si Mang Tonyo pagkalipas ng ilang sandali na basa ang pawis ang mukha. Hawak ang isang malaking kutsilyo na mabilis niyang inilagay sa timba ng tubig. Mula sa layo, nakita ni Rafi ang dugo na tumutulo sa lupa. Ngunit ang pinaka-nakakakilabot sa kanya ay isang maliit na bagay. Malapit sa pinto ng kulungan, may isang bagay na lumabas mula sa ilalim ng pinto, tulad ng maputla at matigas na daliri ng kamay ng tao. Napaatras si Rafi, humihingal. Hindi siya tumakbo ng walang direksyon. Tanging isang bagay ang sigurado sa kanyang isip. Ano man ang tinatago ni Mang Tonyo ay hindi na usapin ng baka. Nang umagang iyon, manipis pa ang hamog na bumabalot sa baryo nang marinig ang malumanay na tunog ng umaagos na tubig mula sa maliit na ilog sa likod ng bahay ni Mang Tonyo. Karaniwan, ang ganoong tanawin ay nakakapagpakalma, lalo na sa malamig na hangin ng Batangas na nagdadala ng amoy ng basang lupa. Ngunit ng araw na yon, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Isang asong kalye na pag-aari ni Kalito ang tuloy-tuloy na tumahol sa gilid ng ilog, tila may nakitang hindi pangkaraniwan. Ang kanyang tahol ang pumutol sa katahimikan ng umaga, na nagpapalingon sa ilang residente ng may pagtataka. Si Rafi, na papunta sana upang tulungan ang kanyang ama sa paglilinis ng palayan, ay huminto sa kanyang paglalakad. Nakita niya si Kalito na nakatayo sa gilid ng ilog na may mukhang nag-aalala. Ang kanyang aso ay nagkakamot sa isang bagay na nakabalot sa malaking itim na plastik, halos tulad ng isang sako. Lumapit si Rafi. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang ngunit mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ano po iyan, Kalito? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Kalito.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sinubukan niyang hilahin ang balutan sa lupa gamit ang sanga ng kawayan. Nang magtagumpay, agad na lumabas ang mabahong amoy na matindi, na bumabaon sa ilong, na nagpatakip sa ilong ng ilang dumating at umatras. Diyos ko po! Anong amoy ito? Sigaw ng isang ina na dumaan habang tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang bandana. Naglakas loob si Rafay na lumapit. Hawak niya ang dulo ng plastik ng maingat pagkatapos ay binuksan ng bahagya. Nang magbukas ang siwang, lalong lumakas ang amoy ng lansa. Sa loob, nakita ang mga piraso ng karne na may dugo na nagsisimula ng mabulok. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nagpatigil kay Rafay. Isang malaking organ na maputla, hindi tulad ng puso o atay ng baka na karaniwan niyang nakikita kapag tumutulong sa katayan. Kakaiba ang hugis nito, tulad ng baga ngunit masyadong maliit para sa laki ng baka at masyadong malaki para sa maliit na hayop. Nagkagulo ang mga residente na nakakita. Ang ilan ay tumakbo upang tawagan ang kapitan ng baryo. Hindi ito ordinaryong karne ng baka, bulong ni Rafay ng mahina, halos hindi naririnig. Tinitigan niya ang balutan ng matagal bago sa huli ay tumulong sa pag-secure ng lugar kasama si Calito. Hindi nagtagal, dumating ang kapitan ng baryo, si Kapitan Dado, kasama ang ilang residente. Takpan muna. Huwag hawakan, tatawag tayo ng pulis, sabi niya ng may diin. Samantala, ang bahay ni Mang Tonyo na hindi kalayuan sa ilog ay tila tahimik. Mahigpit na isinara ang pinto sa harap at manipis na usok ang lumabas mula sa tsimenya ng kusina. Nakita si Aling Celia na naglalaban na may malungkot na mukha. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Rafay ang kanyang mga kilos. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagpapakumbinsi sa kanya na ang balutan na iyon ay may kaugnayan sa pamilya ni Mang Tonyo. Ilang oras pagkatapos, dumating ang 2 mobil ng pulis mula sa istasyon ng pulis sa Batangas. 2 opisyal ang bumaba at nagtanong tungkol sa kronolohiya ng pagkakakita sa balutan. Nagsuot sila ng guwantes at maskara bago suriin ang nilalaman ng plastik. Agad na seryosong tiningnan ng isa sa kanila ang kanyang kasamahan pagkatapos ay maingat na isinara muli ang balutan. Dadalhin natin ito sa forensic lab ngunit sa unang tingin, hindi lahat ito karne ng baka, sabi niya ng mahina. Sapat na upang mangilabot ang mga residente. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Nang hapon na yon, halos lahat ay pinag-uusapan ito. Ang tindahan ng kape ni Kadindo na karaniwang abala sa mga casual na pag-uusap ay naging lugar ng nakakakabang tsismis. Sabi nila organ ng tao daw yon, bulong ng isang ama. Huwag kang mag-imbento. Paano naman magiging ganoon kalupit si Mang Tonyo, sagot ng isa pa. Ngunit ang kanilang mga mukha ay parehong kinakabahan, nagpapahiwatig ng takot at pagtataka. Nang papalubog ang araw, lumabas si Mang Tonyo sa tindahan. Dumating siya na may kalmado ang mukha, ngumiti pa nga ng bahagya tulad ng dati. Wow, ang daming tao. Ano bang nangyari? Tanong niya na tila walang alam. Ilang residente ang nanahimik. Sumagot si Kadindo ng nag-aalinlangan. Iyon, Tonyo, sabi nila may nakita daw na kakaibang balutan sa ilog. Malapit sa kulungan mo. Tumawa ng bahagya si Mang Tonyo bagamat medyo matigas ang kanyang mga mata. Ah, iyon siguro ay tira-tirang katay. Kahapon, nagkatay ako ng matandang baka. Karaniwan, doon ko itinatapon para hindi bumaho sa paligid ng kulungan, sabi niya ng walang gaanong pag-aalala. Ngunit si Rafay na nakaupo sa sulok ng tindahan ay maingat na nagmasid. May isang bagay sa mga mata ni Mang Tonyo. Isang maikling tingin na hindi niya makakalimutan. Isang tingin na tila sa isang taong nagsisinungaling ngunit nagsisikap na magmukhang normal. Dumating ang pulis sa bahay ni Mang Tonyo ng gabing iyon. Kumatok sila sa pinto ng magalang pagkatapos ay hiniling na sumama siya sa opisina upang magbigay ng pahayag. Mukhang kinakabahan si Aling Celia na nakatayo sa likod ng kanyang asawa na nanginginig ang mga kamay. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Routine check lang po ito, sabi ng isa sa mga opisyal. Tumango ng bahagya si Mang Tonyo, naglagay ng pasensyosong mukha, pagkatapos ay sumakay sa kotse ng pulis nang walang anumang pagtutol. Sa istasyon ng pulis, kalmadong sinagot ni Mang Tonyo ang lahat ng tanong. Ipinaliwanag niya na ang mga organ na iyon ay galing talaga sa baka na siya mismo ang nagkatay. Baka po may pagkakamali lang sa pagtingin, sabi niya ng walang ekspresyon. Hindi ko po kailanman hinawakan ng tao, lalo na ang gumawa ng ganoon.
Maingat na nagtala ang mga opisyal, ngunit ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pagdududa. Sanay na sila sa mga taong magaling magtago ng isang bagay. Samantala, sa bahay, mag-isang nakaupo si Aling Celia sa sala. Dahan-dahang gumagalaw ang ilaw ng ilaw na nakabitin sa lakas ng hangin ng gabi. Walang laman ang kanyang mga mata na nakatingin sa sahig. Sa katahimikan, bumulong siya ng mahina, "Bakit mo ginawa yon, mahal?" Ngunit ang mga salitang iyon ay huminto sa kanyang lalamunan. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi at dali-dali niyang pinunasan nang marinig ang tunog ng motor na dumaan sa harap ng bahay. Natatakot siya hindi lang sa ginawa ng kanyang asawa, kundi pati na rin sa maaaring mangyari pagkatapos nito. Si Rafi naman ay hindi mapakali. Nang gabing iyon, bumalik siya sa ilog na may maliit na flashlight sa kanyang kamay. Sinuri niya ang paligid ng lokasyon, naghahanap ng karagdagang pahiwatig. Sa pagitan ng mga halaman, nakakita siya ng maliit na mansa ng dugo sa malaking bato na patungo sa kulungan ni Mang Tonyo. Malabo ang bakas, ngunit sapat na upang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya na may isang bagay na hindi tama. Nang sinubukan niyang lumapit sa kulungan, naririnig ang tunog ng lumang bisagra mula sa loob. Tunog ng metal na tila kutsilyo ang pinatalas. Nanigas si Rafi. Alam niyang nasa istasyon ng pulis si Mang Tonyo, ngunit kung gayon, sino ang nasa loob ng kulungan? Dahan-dahan siyang umatras, pinigilan ang kanyang hininga bago sa huli ay tumakbo pabalik sa bahay ng mabilis. Kinabukasan, umuwi si Mang Tonyo. Hindi nakita ng pulis ang matibay na ebidensya upang ipagpatuloy ang pagkulong sa kanya, tanging kinuha lamang ang mga sample para sa karagdagang pagsusuri. Sinalubong siya ng mga residente na may tinging naghihinala, ngunit si Mang Tonyo ay nakangiti pa rin. "Huwag na kayong mag-alala," sabi niya habang tinatapik ang balikat ni Rafi. Ayos na ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, narinig ni Rafi ang tunog ng itim na kotse na humihinto muli sa harap ng bahay ni Mang Tonyo. Sa pagkakataong ito, walang ilaw, walang tunog. Mula sa likod ng bintana ng kanyang kwarto, nakita ni Rafi ang dalawang lalaki na lumabas na may dalang mahaba na bagay na nakabalot sa tela. Pumasok sila sa kulungan ng hindi nagsasalita. Ang Baryo Santol na dating tahimik ay nagbago. Amoy ng misteryo, takot, at lihim na hindi pa nabubunyag ang nakabitin sa hangin, naghihintay na pumutok sa isang nakakatakot na katotohanan. At alam ni Rafi na anuman ang tinatago ni Mang Tonyo ay simula pa lamang ng isang bagay na mas madilim. Nakaupo si Aling Celia sa gilid ng kama na may walang laman na tingin, nakatingin sa malamig na sahig ng kwarto. Sa labas, ang huni ng kuliglig ay sumasagot sa hihip ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng kahoy na bintana. Hindi siya natulog mula nang umuwi si Mang Tonyo mula sa istasyon ng pulis 2 araw na ang nakalipas. Ang kanyang asawa ay tila kalmado tulad ng dati, o marahil ay masyadong kalmado. Tila ang nangyari ay isang maliit na pag-aalinlangan lamang. Ngunit sa puso ni Aling Celia, patuloy na sumisigaw ang pagkabahala. Alam niya ang isang bagay na hindi alam ng iba, at ang bigat na iyon ay ngayon ay tila malaking bato sa kanyang dibdib, na pinipigilan ang bawat paghinga niya. Nang gabing iyon, pinagmasdan ni Aling Celia ang likod ni Mang Tonyo na nakahiga na nakatalikod sa kanya. Mahimbing na natutulog ang lalaki, o marahil ay nagkukunwaring natutulog. Regular ang kanyang paghinga ngunit malamig. Mula sa mga nakaraang gabi, madalas na nagigising si Aling Celia at nalaman na wala si Mang Tonyo sa kama. Uwi siya bago magmadaling araw na may kakaibang amoy ng matalas na metal. Hindi amoy ng baka, hindi rin amoy ng sariwang dugo na karaniwan niyang naaamoy kapag nagkatay ng hayop si Mang Tonyo. Ang amoy na iyon ay mas matindi, mas makatao. "Mahal," mahinang bulong ni Aling Celia. Walang sagot. Kinagat niya ang kanyang labi, pinigilan ang luha. Ang kanyang isip ay lumipad sa isang gabi ilang linggo na ang nakalipas. Isang gabi kung saan aksidenteng nakita niya ang isang bagay sa likod ng bodega. Nang gabing iyon, sinabi ni Mang Tonyo na pupunta siya sa palengke upang maghatid ng order ng karne. Ngunit sa kung anong dahilan, inudyukan si Aling Celia ng kanyang pakiramdam na tingnan ang bodega bago umuwi si Mang Tonyo. Naaalala pa niya ng malinaw kung paano nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang lumang pintuan na gawa sa kahoy. Agad na bumabaon sa kanyang ilong ang malamig na amoy. Sa loob, may mahabang mesa na gawa sa bakal na karaniwang wala doon. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang asul na tarpaulin na may mansa ng maitim na tuyong dugo.
Sa sulok ng silid ay nakatayo ang isang malaking puting ice chest na may kakaibang sulat sa takip nito, Human Organ Fragile. Huminto ang tibok ng kanyang puso. Tinakpan ni Aling Celia ang kanyang bibig upang hindi sumigaw. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit ang kanyang mga paa ay sumabit sa timba. Ang maliit na tunog ng pagdating ay nagpataranta sa kanya. Agad niyang isinara ang pinto at tumakbo sa kwarto. Hindi nagtagal pagkatapos noon, naririnig ang tunog ng motor ni Mang Tonyo sa bakuran. Nang bumukas ang pinto sa harap, nakahiga na si Aling Celia na nagkukunwaring natutulog, pinipigilan ang kanyang hininga ng buong lakas. Kinabukasan ng umaga, tiningnan siya ni Mang Tonyo nang may matatalim na mata na hindi pa niya nakikita noon. "May nakita ka ba sa bodega kagabi?" tanong niya nang walang ekspresyon. Nilunok ni Aling Celia ang kanyang laway, mabilis na umiling, ngunit lumapit si Mang Tonyo, yumuko sa harap niya. Mahina ang kanyang boses ngunit matalim. "Kung magbubukas ka ng bibig tungkol sa anuman na nakita mo, masisigurado ko na hindi ka at ang mga bata makakatakas." Sapat na ang mga salitang iyon upang manahimik si Aling Celia sa loob ng maraming araw. Ngunit ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa ilog, pagkatapos ng pagdating ng pulis, at pagkatapos niyang makita si Mang Tonyo na muling nakikipag-ugnayan sa mga misteryosong lalaki na may itim na kotse, lalong lumaki ang kanyang takot at pagkasira. Hindi na niya kayang magkunwaring bulag. Nang umagang iyon, naglakas loob si Aling Celia na puntahan ang kanyang matagal ng kaibigan, si Aling Lita, na ang bahay ay nasa dulo ng baryo. Kilala ang babae na mabait at mapagkakatiwalaan. Nakaupo sila sa simpleng kusina habang humihigop ng mainit na tsaa. Ngunit malakas na nanginginig ang mga kamay ni Aling Celia nang sinubukan niyang hawakan ang tasa. "Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, Lita," mahinang sabi niya. Tiningnan siya ni Aling Lita ng matagal. "Mukha kang maputla, Celia. Ano bang nangyari?" "Si Mang Tonyo." Yumuko ng matagal si Aling Celia, bago sa huli ay nagsabi ng halos bumubulong, "Sa tingin ko hindi lang karne ng baka ang ibinebenta ni Mang Tonyo." Nanahimik si Aling Lita. Lumaki ang kanyang mga mata ngunit hindi siya pumutol. Pagkatapos ay ikinuwento ni Aling Celia ang lahat tungkol sa pag-alis ni Mang Tonyo ng palihim sa gabi, tungkol sa malaking ice chest sa bodega, tungkol sa pagbabanta na nagpatigil sa kanya sa pagtulog gabi-gabi. Naputol-putol ang kanyang mga salita na sinamahan ng luha. "Hindi ko po kayang sabihin sa sinuman. Natatakot po ako, Lita. Natatakot kung malalaman niya na nagsalita ako." Hawak ni Aling Lita ang kamay ng kanyang kaibigan. "Celia, kailangan mong magsumbong. Hindi na ito maaaring pabayaan. Kung totoo na sangkot siya sa ganoong bagay, ikaw at ang mga bata ay nasa panganib. Ngunit kung magsusumbong ako, maaari niya akong patayin," nanginginig na sagot ni Aling Celia. "Hindi mo alam, Lita." Malamig na malamig ang kanyang mga mata. Samantala, sa ibang lugar, si Rafi ay nababalot pa rin ng pagtataka. Hindi niya pa rin mabura ang alaala ng gabing nakita niya ang itim na kotse na dumating sa bahay ni Mang Tonyo. Mula ng araw na yon, nagsimula siyang maghanda ng maliit na kamera na hiniram niya mula sa kanyang tiyuhin, isang photographer. Nagpasya siyang mangolekta ng ebidensya. Gabi-gabi, mula sa likod ng sagingan, kinukuhanan niya ng record ang mga aktibidad sa paligid ng kulungan ni Mang Tonyo. Sa unang gabi, walang nangyari. Sa ikalawang gabi, halos mahuli siya nang lumabas si Mang Tonyo na may dalang malaking timba patungo sa ilog. Ngunit sa ikatlong gabi, nakuhanan ng kanyang lente ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. Dalawang lalaki na nakasuot ng leather jacket ang nagbukas ng trunk ng itim na kotse at nagbuhat ng malaking puting chest papasok sa kulungan. Pinalaki ni Rafi ang zoom. Sa gilid ng chest, nabasa niya ng malabo ang parehong sulat na nakita ni Aling Celia noon, Human Organ Fragile. Pinigilan ni Rafi ang kanyang hininga. Alam niyang ito ay malaking ebidensya, ngunit paano niya ito isusumbong nang hindi nagdudulot ng hinala? Maaaring kailangan ng pulis ng mas konkretong ebidensya, samantalang siya ay mayroon lamang record sa gabi na malabo. Si Aling Celia sa bahay ay lalong hindi mapakali. Gabi-gabi, naririnig niya ang mga kakaibang tunog mula sa likod ng bahay. Tunog ng mabigat na bagay na inililipat, tubig na umaagos, minsan tunog ng regular na katok ng metal. Laging sinasabi ni Mang Tonyo na mga gamit lang iyon sa kulungan, ngunit alam ni Aling Celia na mas marami pa doon. Isang gabi nang umalis muli si Mang Tonyo, palihim na sinuri ni Aling Celia ang bodega sa ikalawang pagkakataon.
Nanginginig ang kanyang mga kamay nang buksan niya ang pinto. Sa pagkakataong ito, bukas ang ice chest. Sa loob nito ay may yelo, nakikita ang mga bagay na nagpatili sa kanya. Mga organ ng katawan na tila bato, atay, at isang bahagi ng kamay ng tao na kulay asul na. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang bibig, tumakbo palabas, pagkatapos ay nagsuka sa bakuran. Halos hindi kayang pigilan ng kanyang mga paa ang kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng takot na yon, may isa pang bagay. Isang maliit na determinasyon na nagsisimulang lumaki. Hindi na siya maaaring manahimik. Ang kanyang mga anak ay karapat-dapat malaman kung sino talaga ang kanilang ama. Ang mundo ay karapat-dapat malaman kung ano ang tinatago sa likod ng mabait na ngiti na yon. Nang umuwi si Mang Tonyo ng madaling araw, nakaupo na si Aling Celia sa sala na maputla ang mukha. Matatalim niyang tiningnan ang kanyang asawa bagamat nanginginig ang kanyang katawan. Mahal, hanggang kailan ka magiging ganito? Mahina ang kanyang boses ngunit matalim. Huminto si Mang Tonyo sa pintuan. Malamig ang kanyang tingin. Ano ang sinasabi mo? Alam ko na ang lahat. Nakita ko ang chest, sabi ni Aling Celia. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi na ako kayang manahimik, mahal. Natatakot ako, ngunit ayaw ko rin na malaman ng mga bata na ang kanilang ama ay mamamatay tao. Nanahimik ng ilang segundo bago ibinagsak ni Mang Tonyo ang kanyang helmet sa sahig ng malakas. Baliw ka ba, Celia? Sa tingin mo ba gusto ko ang lahat ng ito? Naghahanap lang ako ng pera. Sila ang unang dumating, sila ang nag-alok. Hindi ako pumatay ng sinuman. Ibinebenta ko lang ang ipinadala nila. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagpagaan ng loob ni Aling Celia. Tinignan lang niya ang kanyang asawa ng matagal pagkatapos ay nagsabi ng mahina, ipinagbili mo na ang sarili mong kaluluwa, mahal. Tumalikod si Mang Tonyo at pumasok sa kwarto nang walang anumang salita. Alam ni Aling Celia na ng gabing iyon, lumampas siya sa kanyang limitasyon. Kailangan niyang humanap ng paraan palabas bago huli na ang lahat. At sa labas, sa likod ng mga puno, patuloy na nagre-record si Rafe gamit ang kanyang maliit na kamera. Hindi niya napansin na ng gabing iyon, nahuli niya ang simula ng isang malaking trahedya na yayanig sa buong Batangas. Nang umagang iyon, ang hangin sa Batangas ay tila mas mabigat kaysa dati. Kulay abo ang kalangitan, mababa ang ulap, tila alam na may malaking kaguluhan ang nangyayari sa ibaba nito. Sa maliit na silid sa istasyon ng pulis, 3 pulis ang nakaupo sa paligid ng mesa na may seryosong mukha. Sa ibabaw ng mesa, nakabukas ang isang brown na folder na naglalaman ng mga larawan ng investigasyon at ilang dokumento na bagong natanggap nila sa pamamagitan ng anonymous na email. Maikli ang email, walang pagkakakilanlan ng nagpadala. Ang nilalaman nito ay ilang pangungusap lamang ngunit sapat na upang manginig sila. Suriin ang magsasaka na nagngangalang Mang Tonyo sa baryo Kembangarum, Batangas. Hindi lang siya nagbebenta ng karne ng baka. May organ ng tao sa ice chest sa likod ng kanyang bahay. Nakikipagtulungan siya sa isang pribadong ospital sa Manila. Suriin ang listahan ng delivery ng mga item na may code na YA-14 na. Hindi iyon ordinaryong karne. Ang hepe ng pulisya, isang lalaki na nasa edad na nagngangalang Kumpol Reyes, ay matagal na tiningnan ang mensahe. Kung totoo ito, mahinang sabi niya. Hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa pagpatay, kundi isang malaking network. Dahan-dahan niyang isinara ang folder pagkatapos ay nagbigay ng instruksyon sa kanyang mga tauhan na lihim na subaybayan ang bakas na yon. Samantala, sa baryo, ang sitwasyon ay hindi na tulad ng dati. Mula nang matuklasan ang misteryosong balutan sa ilog, naging alerto ang mga residente. Sa tuwing dumadaan si Mang Tonyo, biglang humihinto ang pag-uusap. Bawal maglaro ang mga bata sa paligid ng kulungan ng baka. Maging ang tindahan ng kape ni Kadindo ay madalas na tahimik. Si Rafe, na may record pa rin ng kakaibang gabi sa paligid ng bahay ni Mang Tonyo, ay naglakas loob na magpadala ng kopya ng video sa pamamagitan ng bagong email account na ginawa niya gamit ang isang alias. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan, ngunit alam niyang kailangan ng pulis na makita kung ano talaga ang nangyayari. Hindi siya naglakas loob na lumabas ng direkta dahil takot siya na malalaman ni Mang Tonyo. Ilang araw pagkatapos ipadala ang report, nagsimula ang lihim na investigasyon. 2 pulis na nakasuot ng sibilyan ang dumating sa baryo, nagkukunwaring mga mamimili ng baka mula sa labas ng lugar. Pinagmasdan nila ang mga aktibidad sa paligid ng kulungan ni Mang Tonyo.
Mula sa malayo, nakita ang ilang dayuhang lalaki na dumating na may dalang puting service van na walang logo. Mabilis ang aktibidad. Ilang minuto lamang pagkatapos ay umalis na ang van. Isinulat ng isa sa mga pulis ang numero ng chassis ng van na halos nabura. Nang suriin sa database, nakakagulat ang resulta. Ang van ay nakarehistro sa pangalan ng isang logistics company na ginagamit pala ng isang pribadong ospital sa Manila, ang Mitra Abadi Hospital. Nagpasya si Kumpol Reyes na palalimin ang investigasyon. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang matagal ng kasamahan sa Provincial Police upang humingi ng pahintulot para sa wiretapping at digital tracking sa mga transaksyon ni Mang Tonyo. Titignan natin kung saan napupunta ang pera, sabi niya. At totoo nga, pagkalipas ng 2 araw, lumabas ang resulta. Ang bank account ni Mang Tonyo ay nakatanggap ng regular na transfer mula sa isang nagngangalang E.A. Hariwibo, isang siruhano sa nasabing ospital. Hindi biro ang halaga, milyon-milyon bawat linggo. Samantala, lalong kinabahan si Aling Celia. Pagkatapos ng matinding pag-aaway nila ni Mang Tonyo, naramdaman niya na ang kanyang buhay ay nasa bingit ng pagkasira. Nagsimula siyang mapansin na madalas na tumatanggap ng tawag ang kanyang asawa sa hating gabi. Mahina ang kanyang boses, ngunit nahuli ni Aling Celia ang ilang salita, handa na ang delivery, at mga taga-ospital. Isang gabi, naglakas loob si Aling Celia na sumilip sa cellphone ni Mang Tonyo na naiwan sa mesa. Sa listahan ng contacts, may isang kakaibang pangalan, MR. Nang buksan niya ang huling mensahe, halos huminto ang tibok ng kanyang puso. Huwag maantala ang supply sa susunod na linggo. Handa na ang pasyente ng donor para sa operasyon. Gamitin ang regular na ruta. Maghahanda ako ng karagdagang bayad. Nahulog ni Aling Celia ang cellphone, humihingal. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Ang kanyang asawa ay talagang sangkot sa kalakalan ng organ, ngunit ano ang magagawa niya? Naipadala na ang anonymous na report. Sigurado siyang gawa iyon ni Rafay. Ngunit kung masyadong mabilis kumilos ang pulis, maaaring magalit si Mang Tonyo at tumakas o mas masahol pa, maghiganti sa sinuman na itinuturing niyang nagkanulo sa kanya. Sa kabilang banda, lumalawak ang investigasyon ng pulisya. Mula sa forensic analysis ng plastic bag na natagpuan sa ilog, napag-alaman na ang isang organ sa loob nito ay hindi talaga sa hayop. Ang iyanin nito ay tumugma sa datos ng isang pasyente sa ospital na naiulat na nawawala 1 linggo na ang nakalipas. Gayunpaman, hindi inilabas sa publiko ang datos na iyon. Alam ni Kumpol Reyes na sensitibo ang kasong ito, at kung mabubunyag, masisira ang pangalan ng malaking ospital sa Manila. Ang investigasyon ay lumipat sa isa sa mga operating room sa Mitra Abadi Hospital. Isang nag-iaalalang nurse ang nagbigay ng testimonya na ilang beses niyang nakita ang malalaking kahon na direktang ipinadala sa kusina ng ospital nang hindi nakatala sa opisyal na listahan ng delivery. Ang kahon na iyon ay may code na YA14 na. Ang parehong code tulad ng sa anonymous na email. Nang magsagawa ang pulisya ng internal na pagsusuri ng palihim, nalaman nila na ang nilalaman ng kahon ay mga organ ng katawan ng tao sa mga lalagyan na may medical na label na kumpleto sa petsa at temperatura ng imbakan. Ngunit kakaiba, ang opisyal na dokumento ay nagtatala ng frozen na karne ng baka para sa laboratory consumption. Isang halos perpektong disguise. Nagsimulang lumitaw ang chain ng kalakalan. Ang mga lokal na magsasaka tulad ni Mang Tonyo ay nagsilbing ground suppliers, nangangalap ng organ mula sa hindi malinaw na pinagmulan, pagkatapos ay ibinebenta ito sa mga ospital na may network ng mga mamimili. Mga mayayamang pasyente na nangangailangan ng mabilis na transplant nang hindi dumadaan sa opisyal na pamamaraan. Sa baryo, lumalaki ang tsismis. May nagsasabi na sangkot si Mang Tonyo sa black magic. May nagsasabi rin na nagtatrabaho siya para sa mafia. Ang mga anak ni Mang Tonyo ay naging biktima ng panunukso sa paaralan, hanggang sa nagpasya si Aling Celia na pag-aralin sila sa bahay pansamantala. Ang kanyang mga gabi ay puno ngayon ng panalangin at luha. Alam niya na darating ang bagyo, ngunit hindi niya alam kung saan manggagaling. Samantala, patuloy na nagmamanman si Rafay. Nakita niya ang ilang dayuhang kotse na nagsisimulang magpark ng malayo sa bahay ni Mang Tonyo. Siguro pulis na nagkukunwari. Gabi-gabi, nagsusulat siya ng mga tala sa isang maliit na notebook tungkol sa kanyang nakita, oras ng pagdating, sino ang dumating, at kung saan sila pumunta.
Hindi niya alam kung magagamit ang mga tala na yon, ngunit sa list, gusto niyang maitala ang katotohanan kung may mangyari sa kanya. Sa kalagitnaan ng linggo, nakatanggap si Mang Tonyo ng tawag sa telepono na nagpamutla sa kanya. Lumabas siya ng bahay na may mukhang nagpapanik, pinaandar ang motor ng walang anumang salita. Si Aling Celia na nakakita mula sa bintana ay tanging makapagdasal lang sa kanyang puso. Sa malayo, sumunod si Rafay ng malayo gamit ang kanyang motorsiklo, sinusubukang i-record ang paglalakbay na yon. Huminto si Mang Tonyo sa isang lumang bodega sa gilid ng bayan. Naroon na ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na damit na naghihintay sa kanya. Mukha silang kinakabahan at mabilis na nag-uusap. Mula sa malayo, narinig lang ni Rafi ang mga piraso ng pangungusap, ngunit isang pangungusap ang sapat upang magpatindig ng kanyang balahibo, nagsisimula ng maghinala ang pulis. Linisin ang lahat bago Biyernes. Agad na bumalik si Rafi sa baryo. Humihingal siya. Alam niya na halos maubos na ang oras. Kailangang kumilos na ang pulis ngayon bago mawala ang lahat. Sumulat siya ng bagong anonymous na mensahe ng gabing iyon din, sa pagkakataong ito ay may karagdagang voice recording na nagtagumpay niyang makuha. Samantala, sa istasyon ng pulis, natanggap ni Compol Reyes ang report na iyon eksakto hating gabi. Tiningnan niya ang screen na may mabigat ngunit matatag na tingin. Mabuti, sabi niya, bukas, sisimulan natin ang operasyon ng pag-aresto. At sa labas, sa ilalim ng lalong dumidilim na kalangitan ng Batangas, naririnig ang mahabang ungol ng baka mula sa kulungan ni Mang Tonyo, mahaba, nanginginig, at tila tumatawag ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Hindi pa alam ng baryo Kembangarum na ang susunod na araw ay magiging araw na hindi nila malilimutan. Ang kalangitan ng gabing iyon ay tila mas madilim kaysa dati. Maitim na ulap ang bumabalot sa buwan at ang hangin sa baryo Santol ay tila mabigat, tila nagpapahiwatig ng isang malaking kaganapan. Tanging ang huni ng kuliglig at paminsan-minsan na tahol ng aso ang pumutol sa katahimikan. Sa dulo ng baryo, ilang kotse na walang marka ng pulisya ang huminto ng tahimik sa likod ng kumpol ng kawayan. Patay ang kanilang mga ilaw, tanging malabong ilaw lamang mula sa flashlight ang paminsan-minsan na sumasayad sa basang damo. Nakatayo si Rafay sa pagitan nila, bagamat hindi siya opisyal. Kinakabahan ang kanyang mukha at hindi niya inaalis ang tingin sa kulungan ng baka ni Mang Tonyo. Naghihintay siya sa sandaling ito sa loob ng maraming linggo. Ang lahat ng record, ang lahat ng palihim na pagmamanman na ginawa niya ay sa wakas ay nagbunga ng tunay na aksyon ng gabing iyon. Sa kanyang tabi, si Inspector Darman, isang opisyal na may matalim na tingin, ay nagbigay ng senyas upang maging handa ang lahat ng koponan. Pagkaangat ko ng kamay, papasok tayo. Huwag nating bigyan siya ng pagkakataong tumakas, bulong ni Darman. Tumango si Rafay, malakas na tumibok ang kanyang puso. Alam niya na kung talagang sangkot si Mang Tonyo sa isang madilim na bagay, ang gabing ito ang magiging katapusan ng kanyang pagpapanggap. Mula sa malayo, ang kulungan ng baka ay tila ordinaryo, malabong ilaw ang nakabitin sa kisam. Paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng baka. Ngunit alam ni Rafay na sa likod ng bulok na dingding na gawa sa kahoy ay may isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa isang simpleng sakahan. Eksakto 11:00 ng gabi, naririnig ang tunog ng kotse na papalapit mula sa kanluran. Ang ilaw ng headlight nito ay pumutol sa kadiliman, sumasayad sa alikabok ng lupa. Isang itim na kotse na walang plaka ang huminto sa harap ng kulungan. Dalawang lalaki ang lumabas. Ang isa sa kanila ay may dalang malaking kulay abo na kahon. Agad na nakilala ni Rafi ang parehong pattern tulad ng dati. Ang parehong kotse, halos parehong oras, at ang malamig na ekspresyon ng mga misteryosong bisita. Ngayon, sigaw ni Darman ng mahina habang nagbibigay ng senyas. Agad na sumugod ang pulis. Malakas na sinipa ang pinto ng kulungan hanggang sa humiwalay ang bisagra nito. Nag-ungol ng panik ang mga baka sa loob. Ang mga flashlight ay sumasayad sa lahat ng direksyon na nagdulot ng kaguluhan. Si Mang Tonyo, na nakatayo sa tabi ng mesa na gawa sa kahoy, ay nagulat at nabagsak ang hawak niyang metal na gamit. Sinubukan niyang takpan ang isang bagay sa likod ng malaking tarpaulin, ngunit agad siyang dinakip ng dalawang pulis. Ano ito, Tonyo? Umalinggaw ang boses ni Darman sa gitna ng kaguluhan. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Maputla ang kanyang mukha, ligaw ang kanyang mga mata na naghahanap ng paraan palabas. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at mula sa ilalim ng tarpaulin may tumulo sa sahig.
Isang pulang likido na umitim sa ilalim ng ilaw. Hinila ni Darman ang tela. Agad na sumikip ang hangin sa kulungan. Sa ilalim nito ay nakalatag ang isang mesa na gawa sa bakal na puno ng mansa ng dugo. Maayos na nakasalansan ang mga surgical tool, at isang lalagyan na naglalaman ng mga organ ng katawan na napreserba. Napayuko si Rafay, halos masuka. Ang amoy ng metal na may halong bulok ay bumabaon sa ilong ng sinuman na nasa silid na iyon. Dalhin ang flashlight sa likod, utos muli ni Darman. Isang opisyal ang nag-ilaw sa dingding na gawa sa kahoy sa likod ng kulungan. Doon, nakita ang tila lihim na pinto na nakakubli sa tumpok ng dayami. Pagkabukas, isang makitid na hagdanan ang bumaba sa silid sa ilalim ng lupa. Mas malamig ang hangin sa ilalim, ngunit mas malala ang amoy. Pagkababa nila sa hagdanan, sumasalamin ang ilaw ng flashlight sa malaking metal na freezer na may kakaibang sulat sa gilid nito. Lumapit si Darman at binuksan ang isa sa mga takip nito. Lahat ay nanahimik. Sa loob ng freezer ay may ilang organ ng katawan ng tao na nakabalot sa malinaw na plastik. Ang ilan ay may medical na label na. Umartra si Rafay ng ilang hakbang. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya kailanman naisip na ang lahat ng kanyang paghihinala ay totoo. Diyos ko po, bulong niya ng mahina. Sinubukan ni Mang Tonyo na lumaban ng pilitin siya. Hindi niyo naiintindihan. Ginagawa ko lang ang utos. Kailangan ko lang ng pera para sa pamilya ko, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nawala sa kabuluhan ng mga pulis na kumukuha ng litrato, nagtatala, at sinisigurado ang lugar. Sa labas ng kulungan, nagsisimulang dumating ang mga residente. Tinitignan nila mula sa malayo, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ilang ina ang sumigaw ng hysterical nang marinig ang balita na may nakitang organ ng tao sa kulungan ni Mang Tonyo. Ang pangalan ni Mang Tonyo na dati ay iginagalang bilang huwarang residente ay ngayon ay pinagmumulan ng takot at pagkasira. Si Aling Celia na ng gabing iyon ay nagising dahil sa malakas na ingay ay tumakbo mula sa bahay patungo sa kulungan. Nang makita niya ang tanawin na iyon, agad na nanghina ang kanyang katawan. Sumigaw siya, tinakpan ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at sa huli ay nahimatay sa yakap ng kanyang kapitbahay. Agad siyang dinala ng pulis sa kotse upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Samantala, sa gitna ng bukid sa likod ng kulungan, sinubukan ni Mang Tonyo na tumakas. Sinipa niya ang isa sa mga opisyal at tumakbo sa dilim. Ngunit si Darman na nauna nang naghinala ay agad na inutusan ang dalawang pulis na humabol. Nagkaroon ng habulan sa gitna ng huni ng kuliglig at hihip ng hangin sa gabi. Tumakbo si Mang Tonyo ng walang direksyon, humihinal, samantalang mula sa likod ay lalong lumalapit ang tunog ng yapak at ilaw ng flashlight. Sa huli, nadulas siya sa gilid ng maputik na palayan at bumagsak. Sa isang iglap, dinakip siya ng dalawang pulis. Tama na, Tonyo. Tapos na ang lahat, sabi ni Darman ng malamig ang boses. Nanahimik lang si Mang Tonyo. Ang kanyang luha ay humalo sa putik sa kanyang mukha. Yumuko siya, nawala ang lahat ng kanyang karangalan at ang mabait na ngiti na dati niyang kilala. Nang bumalik sila sa kulungan, ang sitwasyon ay tulad na ng isang battlefield. Ababalang nagdadala ng ebidensya ang pulis, ang malaking freezer, ang mga surgical tool, at ilang dokumento na naglalaman ng mga tala ng delivery. Ang isa sa mga file ay nakasulat ang pangalan ng isang sikat na pribadong ospital sa syudad. Tiningnan ni Darman si Rafay na nakatayo ng natulala. Ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito, mahinang sabi niya. Kung wala ang iyong tapang, baka hindi natin nalaman. Tumango lang si Rafay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin pa rin sa silid sa ilalim ng lupa. Naramdaman niya ang pinaghalong ginhawa at takot. Ginhawa dahil sa wakas ay nabunyag ang katotohanan. Ngunit takot dahil napagtanto niya kung gaano kalalim ang dilim na nakatago sa likod ng mabait na mukha ng isang magsasaka sa baryo. Nang madaling araw, nagsimulang umalis ang mga mobile ng pulis mula sa lugar. Ilang residente ang nakatayo pa rin sa gilid ng kalsada, nagbubulungan, sinusubukang unawain ang nangyari. Nagsimulang kumalat ang tsismis tungkol sa kalakalan ng organ, tungkol kay Mang Tonyo na marahil ay nagtatrabaho para sa isang internasyonal na network, tungkol sa mga ligaw na kaluluwa na marahil ay naninirahan pa rin sa kulungan na iyon. Ang bahay ni Mang Tonyo ay tahimik na ngayon. Sa loob nito ay tanging amoy ng lansa at tira-tirang simpleng kasangkapan. Sa dingding ng kwarto ay nakasabit ang larawan ng kanilang pamilya na dati ay mukhang masaya.
Si Mang Tonyo, Aling Celia, at ang kanilang dalawang anak ay nakangiti sa harap ng kulungan ng baka. Ngayon, ang larawan na iyon ay tila larawan ng isang buhay na nasira. Kinabukasan ng umaga, mabilis na kumalat ang balita ng pag-raid. Dumating ang media, nakahanay ang mga kamera sa gilid ng kalsada ng baryo na karaniwan ay tahimik. Kinapanayam ng mga reporter ang mga residente na nasa shock pa rin. Lahat ay nagbigay ng parehong testimonya. Si Mang Tonyo ay isang mabait na lalaki, masipag, hindi kailanman nagdulot ng problema. Walang sinuman ang naghinala na sa likod ng kabaitan na iyon ay nakatago ang ganoong kalaking krimen. Nakaupo si Rafay sa gilid ng kalsada, nakatingin sa bukid na may hamog pa rin. Naramdaman niya ang kawalan. Sa kanyang isip, nagtatanong siya kung tapos na ba talaga ang lahat ng ito, o may iba pang pangalan sa likod ng kurtina na hindi pa nabubunyag. Sa malayo, malumanay na tumilaok ang manok, sumasalubong sa umaga na tila ayaw dumating sa baryo na iyon. Hindi na magiging pareho ang Baryo Santol. Ang gabing iyon ay hindi lang isang pag-raid, ito ay gabi kung saan lumabas ang katotohanan mula sa dilim at ang lahat ng pagkukunwari ay nasira sa ilalim ng ilaw ng pulisya. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan na iyon, isang bagay ang hindi pa rin nasasagot. Sino ba talaga ang mga taong dumating na may itim na kotse na iyon? At para kanino ipinadala ang mga organ na iyon? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, kasama ang mabahong amoy na hindi pa rin ganap na nawala sa kulungan. Isang tanda na ang kwentong ito ay hindi pa tapos at marahil ay may mas malaking bagay pa ang nagtatago sa likod ng anino ng gabi. Nang umagang iyon, ang hangin sa istasyon ng pulis sa Batangas ay tila kinakabahan. Ang neon light sa kisam ay kumikislap ng dahan-dahan, nagdaragdag sa malungkot na pakiramdam sa makitid na silid. Sa sulok ng mesa, nakalatag ang tumpok ng mga dokumento at larawan ng raid, mga larawan ng freezer na naglalaman ng organ ng katawan, mga surgical tool, hanggang sa mukha ni Mang Tonyo na nakaposas. Ang amoy ng malamig na kape at usok ng sigarilyo na kumapit sa hangin ay nagdaragdag sa bigat ng sitwasyon. Tahimik na nakaupo si Mang Tonyo sa upuan na gawa sa bakal, nakayuko ang ulo. Ang kanyang dalawang kamay ay nakaposas na kumikinang ng malamig. Walang laman ang kanyang mga mata na tila nakatingin sa isang bagay na wala na sa harap niya. Mula ng gabing may raid, wala pa siyang sinasabi sa sinuman, kahit sa kanyang asawa na dumating upang makipagkita sa kanya habang umiiyak. Nakatingin lang siya sa dingding, tila ang lahat ng salita ay wala ng kahulugan. Nakatayo si Inspector Darman sa harap niya, sinusubukang basahin ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Mayroon na kaming sapat na ebidensya, sabi niya nang walang ekspresyon. Ngunit gusto naming malaman kung gaano kakalalim na sangkot. Sino ang mga tao sa likod nito? Kung gusto mong magsalita, ito na ang oras. Hindi sumagot si Mang Tonyo. Nakatingin lang siya sa mesa sa harap niya. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga daliri. Sa kanyang isip, umiikot ang mga tunog ng nakaraan, ang tawa ng kanyang mga anak, ang boses ni Aling Celia na laging nagsasabi sa kanya na maging pasensyoso, at ang boses ng dayuhang lalaki na may malamig na tono na dating nag-alok sa kanya ng paraan. Lahat ay naghalo, pinipiga ang kanyang isip hanggang sa halos pumutok. Gayunpaman, sa katabing silid, may isang taong sa wakas ay nagbukas ng bibig. Ang kanyang pangalan ay Sujeng, isang lalaki na payat, nasa 40 na may malalim na mata at pagod na mukha. Dinakip siya ilang oras pagkatapos ni Mang Tonyo sa isang inuupahang bahay sa Laguna, kasama ang tumpok ng cash at mga talaan ng transaksyon. Hindi siya masamang tao, mahinang sabi ni Sujeng. Nanginginig ang kanyang boses tila bagong gising mula sa bangungot. Naligaw lang siya ng landas. Matatalim na tiningnan siya ni Darman. Ibig mong sabihin si Mang Tonyo? Tumango si Sujeng. Sa simula wala siyang alam. Akala niya tumutulong lang siya sa paghahatid ng mga bagay mula sa katayan para sa medikal na pananaliksik, sabi niya. Ngunit pagkalipas ng ilang beses, nagsimula siyang maghinala. Ako ang nagsabi sa kanya na hindi lang iyon organ ng baka. Huminto siya ng sandali, huminga ng malalim, pagkatapos ay nagpatuloy. Ngunit huli na noon, pumasok na ang pera at ang mga taong kinakaharap niya ay hindi ordinaryong tao. Si Rafay na nakaupo sa likod ng silid na may pahintulot ng pulis ay nakinig sa bawat salita na may pinaghalong takot at awa. Hindi niya inakala na aabot sa ganoon ang kwentong ito. Nagpatuloy si Sujeng, kumikinang ang kanyang mga mata. Kami ay nirecruit ng isang naggangalang Raka, sabi niya.
Madalas siyang dumating na may itim na kotse na walang plaka. Sabi niya, global business ito. Kailangan ng mga ospital ng organ, kailangan ng mga pasyente ng mabilis na donor, ngunit masyadong mabagal ang legal na sistema. Kaya, naghanap sila ng shortcut. Pinili si Mang Tonyo dahil may access siya sa kulungan ng baka, ang pinakaligtas na lugar upang itago ang lahat ng aktibidad na iyon. Hindi maghihinala ang mga tao. Ang amoy ng dugo, ang tunog sa gabi, lahat ay maaaring takpan gamit ang dahilan ng pagtatrabaho sa sakahan. Sumandal si Darman. Kung gayon, hindi kayo ni Mang Tonyo ang pangunahing salarin. Umiling si Shujeng. Kami lang ang naghahatid. Nagsimulang sumama si Mang Tonyo sa pagkatay ng kulang sila ng tao. Sa simula, tumutulong lang siya sa paghahanda ng lugar, ngunit sa paglipas ng panahon, siya na mismo ang gumagawa. Nanahimik ang silid ng interogasyon, maging ang tunog ng orasan sa dingding ay malinaw na naririnig. Yumuko si Shujeng, nanginginig ang kanyang boses. Hindi po niya gusto, sir. Ngunit binantaan ni Raka ang kanyang pamilya. Kapag tumanggi ka, sabi niya, mapapahamak ang kanyang mga anak. Alam kong nagsisisi si Mang Tonyo. Sa tuwing tapos na ang delivery, laging matagal siyang nakaupo sa kulungan. Walang sinasabing sinuman. Minsan nakita ko siyang umiiyak. Mabilis na nagtala si Darman. Tumigas ang kanyang mukha. Sa isang banda, ang testimonya na iyon ay nagbukas ng isang malaking network na hindi pa nagagalaw. Ngunit sa kabilang banda, nagsimula siyang makita ang pagiging tao ni Mang Tonyo, isang simpleng magsasaka sa baryo na nabiktima sa isang kabuluhan ng krimen na mas malaki kaysa sa kanya. Samantala, sa detention room, nakaupo si Mang Tonyo na nakayakap sa kanyang tuhod. Mula sa maliit na siwang ng bintana ng rehas, malabo na pumasok ang ilaw ng umaga. Sa labas, malumanay na umalingaw ang tunog ng azan subuh mula sa moske malapit sa istasyon ng pulis. Ang tunog na iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang tahanan, ng mga simpleng umaga kung saan karaniwan siyang nagpapakain ng baka at bumabati sa mga kapitbahay. Ang lahat ay tila ibang buhay na hindi na maaaring bumalik. Kumakaskas ang pinto ng selda. Pumasok si Inspektor Darman na may dalang baso ng tubig at isang larawan ng pamilya ni Mang Tonyo na natagpuan sa kanyang bahay. Inilagay niya ito sa harap ng bilanggo. Alam mong nasa ospital pa rin si Aling Celia. Hindi pa rin siya tumitigil sa pag-iyak, mahinang sabi ni Darman. Ang iyong mga anak ay hindi pa rin alam ang lahat. Kung gusto mong tulungan kami na dakpin ang mga tao sa itaas mo, at least, maaari mong ayusin ng kaunti ang nasira. Matagal na tiningnan ni Mang Tonyo ang larawan. Ang mukha ng kanyang mga anak ay nakangiti ng inosente tila hindi pa nakakakilala ng malupit na mundo. Kinagat niya ang kanyang labi, nagsimulang mamasa-masa ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano huminto, mahinang sabi niya. Noong unang beses silang dumating, gusto ko lang bayaran ang utang. Ngunit sa tuwing sinasabi kong sapat na, bumalik sila na may mas maraming pera, may banta. Hindi sumagot si Darman. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Ang pinaghalong takot at kasakiman. Dalawang bagay na madalas na nagpapawala ng direksyon sa mga tao. Akala ko kung hihinto ako, ligtas ang aking pamilya, patuloy ni Mang Tonyo. Naputol ang kanyang boses. Ngunit ako pala ang sumira sa kanila. Humagulgol siya, umalingaw sa makitid na silid. Tahimik lang na nakatayo si Darman, hinayaan ang oras na lumipas. Alam niya na ang ganoong pag-amin ay mas mahalaga kaysa sa 1,000,000 banta. Ilang araw pagkatapos, nagtagumpay ang pulis na subaybayan ang pagkakakilanlan ni Raka batay sa testimonya ni Shujeng. Gayunpaman, nawala na ang lalaki. Ang itim na kotse na walang plaka ay natagpuan na sunog sa gilid ng kagubatan. Sa loob nito ay tanging abo at tira-tirang metal mula sa isang maliit na safe. Ang kaso ay dahan-dahang lumipat sa pribadong ospital na binanggit ni Shujeng at ang pangalan ng ilang doktor ay nagsimulang lumabas sa listahan ng investigasyon. Malawakang tinakpan ng media ang kasong ito. Ang Baryo Santol ay naging sentro ng atensyon. Ang bawat reporter na dumating ay nagsulat ng parehong kwento, isang mabait na magsasaka na naging supplier pala ng organ ng tao. Ngunit para sa mga residente ng baryo, hindi nito kayang burahin ang kanilang alaala tungkol kay Mang Tonyo, ang lalaki na dati nilang pinagkakatiwalaan, ngayon ay simbolo ng pagkakanulo at trahedya. Sa wakas ay nagkamalay si Aling Celia pagkatapos ng 2 araw.
Nang marinig niya na nakakulong si Mang Tonyo, umiyak lang siya ng walang tunog. Sa kanyang isip, bumalik ang lahat ng gabi kung saan nagkunwari siyang walang alam. Kung saan narinig niya ang tunog ng yapak ng kanyang asawa sa labas ng bahay sa hating gabi at hinayaan ang kanyang sarili na magkunwaring natutulog. Mali, ngunit walang lakas ng loob na umamin. Ngayon, ang pagsisisi na yon ay mas malalim na bumabaon sa kanya kaysa sa anumang takot. Nang hapon na yon, sa likod ng rehas, nagkaroon si Mang Tonyo ng pagkakataong makipagkita kay Aling Celia. Nakaupo sila na magkaharap na may salamin na harang sa pagitan nila. Hawak ni Aling Celia ang hawakan ng telepono na nanginginig ang mga kamay. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Halos hindi marinig ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Mang Tonyo nang walang laman ang mga mata. Gusto ko lang natahimik ang buhay niyo at ng mga bata. Akala ko kayang kontrolin ang lahat ng ito. Umiling si Aling Celia, tumulo ang luha. Hindi mo kayang kontrolin ang kasalanan, Tonyo. Ang kasalanan na tinatago mo ay laging mas mabilis na dumarating kaysa sa inaakala mo. Pagkatapos noon, mahabang katahimikan ang pumuno sa silid. Wala nang anumang salita na makapagbabago ng anumang bagay. Ilang linggo pagkatapos, opisyal nang naging testigo si Sujeng. Tumulong siya sa pulis na buksan ang network ng mas malawak, kabilang ang mga lihim na bodega kung saan itinago ang mga organ bago ipadala sa ibang bansa. Naging pambansang balita ang kaso at ang pangalan ni Mang Tonyo ay naitala bilang pangunahing salarin at biktima ng malupit na sistema na nagbebenta ng katawan ng tao. Si Rafael, na madalas nang tinatawag ng media bilang pangunahing testigo, ay nakakaramdam ng kapaitan sa tuwing kinakapanayam. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, sabi niya sa isang panayam sa telebisyon. Ngunit minsan, mas madilim ang katotohanan kaysa sa inaakala natin. Ang gabi sa Barrio Santol ay muling tahimik, ngunit hindi kapayapaan ang nanatili, kundi ang anino ng kasalanan na patuloy na kumakapit sa hangin. Ang kulungan ng baka ni Mang Tonyo ay bakante na ngayon, napalibutan ng linya ng pulisya na nagsisimula ng kumupas. Wala nang tunog ng baka, tanging tunog lamang ng hangin na paminsan-minsan ay dumadaan sa pagitan ng lumang kahoy na tabla. Sa likod ng rehas, nakaupo si Mang Tonyo na nagsusulat ng isang bagay sa isang piraso ng papel. Nagsusulat siya na nanginginig ang mga kamay, sinusubukang ayusin ang huling pangungusap na makakabawi sa bahagi ng kanyang pagsisisi. Hindi ako mabuting tao, ngunit hindi rin ako demonyo. Tao lang ako na natalo ng sitwasyon. Kung may makabasa nito balang araw, huwag kailanman maniwala na ang kasalanan ay maaaring itago sa likod ng mabuting intensyon. Dahil laging darating ang gabi at laging dadalhin nito ang anuman na tinatago mo. Inilagay niya ang papel, ibinigay sa warden, pagkatapos ay tiningnan ang labas ng bintana. Ang araw ng hapon ay tumagos sa rehas na bakal, sumasayad sa kanyang mukha na nagsisimula ng tumanda bago ang kanyang panahon. Hindi pa tapos ang kanyang kaso, ngunit para kay Mang Tonyo, tapos na ang lahat. Sa kanyang puso, alam niya na ang kanyang buhay ngayon ay isang paghihintay lamang, hindi para sa kalayaan, kundi para sa kapatawaran na marahil ay hindi kailanman darating. At sa labas, sa dulo ng baryo na dating tahimik, muling umalingaw ang tunog ng azan maghrib, tinapos ang araw na may malumanay ngunit makabuluhang tono. Tila nagpapaalala na kahit sa gitna ng dilim ng krimen ng tao, ang ilaw ng pagsisisi ay maaari pa ring tumagos sa pinakamakapal na dingding. Nang umagang iyon, ang kalangitan sa Batangas ay tila malungkot, tila umaayon sa pakiramdam na pumuno sa courthouse. Mula umaga, napuno na ang bakuran ng korte ng mga reporter, news vans, at mga residente na dumating mula sa iba't ibang sulok ng baryo. Isang malaking banner na nakasulat, paglilitis sa magsasaka na supplier ng organ, ang nakasabit sa harap ng bakod. Ang Barrio Santol na dating tahimik ay ngayon ay sentro ng atensyon ng bansa. Dinala si Mang Tonyo sa courtroom na nakaposas. Ang kanyang orange na uniforme ng bilanggo ay kapansin-pansin sa kanyang katawan na tila mas payat kaysa dati. Magulo ang kanyang buhok, payat ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakayuko pa rin ng mababa, tila wala ng lakas upang tumingin sa sinuman. Nakaupo si Aling Celia sa hanay ng mga bisita, nakatakip ang kanyang mukha ng maitim na belo. Tuyong na ang kanyang luha, ngunit ang kirot sa kanyang dibdib ay patuloy na naglalagablab. Sa upuan ng hukom, kinakabahan ang sitwasyon. Binuksan ng presiding judge ang tumpok ng mga dokumento ng kaso na halos 1-0 ang kapal. Kaso numero 26, Batangas, 2025.
Malakas na umalinggaw ang kanyang boses sa courtroom. Akusado, Tonyo Binsuyatno, edad 43, trabaho, magsasaka ng baka. Akusasyon, pagkakasangkot sa kalakalan ng organ ng tao, iligal na pagbebenta ng bahagi ng katawan ng tao, at pagtatago ng biktima. Mahihinang bulungan ang naririnig sa gitna ng mga manonood. Abalang nagsusulat ang mga reporter. Patuloy na umaandar ang mga kamera ng telebisyon. Nakaupo si Rafay sa likod na hanay, nakatingin kay Mang Tonyo na may pinaghalong galit at awa. Hindi niya inakala na ang taong dati ay madalas na nagbibigay sa kanya ng libreng gatas ng baka, ay nakaupo na ngayon sa upuan ng akusado na may ganoong pagkasira ang mukha. Nakatayo ang tagausig at nagsimula sa pagbasa ng sakdal. Ang bawat salita ay matatag at matalim. Ang akusado, kasama ang ilang partido kabilang ang suspect na si Sujeng at isang nagngangalang Raka na hanggang ngayon ay pugante, ay napatunayang nakagawa ng iligal na transaksyon ng organ ng tao. Ang ebidensya, tulad ng freezer na naglalaman ng organ ng tao, ay natagpuan sa negosyo ng akusado sa Barrio Santol, Batangas. Yumuko ng malalim si Aling Celia, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi niya kayang pakinggan ang bawat salita na nagpapaalala sa kanya ng mga gabi kung saan nagkunwari siyang natutulog habang palihim na umaalis ang kanyang asawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang palda hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Tahimik lang si Mang Tonyo. Walang pagtatanggol, walang ekspresyon. Kahit na ipinakita ng tagausig ang mga larawan ng ebidensya sa projector screen, ang nakakatakot na larawan ng raid, nakatingin lang siya ng walang laman sa harap, tulad ng isang taong wala ng kaluluwa. Nang dumating ang turn ng abogado ng depensa, medyo lumambot ang sitwasyon. Mahal na hukom, sabi niya, hindi ang aming kliyente ang utak ng krimeng ito. Biktima lang siya ng sitwasyon, napilitan ang pressure sa ekonomiya at pagbabanta sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Humihiling kami ng pagbabawas ng sentensya. Matagal na tiningnan ng hukom si Mang Tonyo. Tama ba yon, akusado, mahinang tanong niya. Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Mali po ako, mahal na hukom, sabi niya na nanginginig ang boses. Ngunit hindi ko kailanman binalak na saktan ang sinuman. Gusto ko lang naligtas ang aking pamilya. Sa upuan ng mga bisita, nagsimulang umiyak si Aling Celia. Mahina ang kanyang pag-iyak ngunit masakit. Tinakpan niya ang kanyang mukha, samantalang si Rafi ay nakatingin sa kanya ng may pakikiramay. Lahat ay alam at walang sinuman ang talagang nanalo sa kasong ito. Lahat ng partido ay nasaktan. Ipinagpatuloy ang paglilitis sa pagtawag ng mga testigo. Unang tinawag si Sujeng na may mahigpit na escort. Ipinaliwanag niya kung paano gumana ang sindikato, kung paano nila ni-recruit si Mang Tonyo, at kung paano nila inilipat ang mga organ sa isang partikular na ospital. Detalyado ang kanyang pagsasalaysay na nagpatigil sa paghinga ng ilang tao. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay dumating pagkatapos ng magpatotoo ang isa sa mga miyembro ng forensic team. Ipinakita niya ang resulta ng pagkakakilanlan ng DNA mula sa isa sa mga organ na natagpuan sa kulungan ni Mang Tonyo. Isa sa mga organ na napreserba sa freezer ay napatunayang galing sa isang tao na nagngangalang Juanto, isang residente ng Barrio Santol na naiulat na nawawala 3 buwan na ang nakalipas. Nagkagulo agad ang silid. Ilang tao ang sumigaw ng mahina. Isang ina ang nahimatay sa likod na upuan, iyon ang asawa ni Juanto. Ang pag-iyak at sigaw ay pumutol sa katahimikan ng paglilitis. Nagtakbuhan ang mga reporter. Patuloy na umaandar ang mga kamera at ang kislap ng flash ng kamera ay nagparamdam na nasusunog ang silid. Yumuko ng malalim si Mang Tonyo. Ang kanyang 2 kamay ay mahigpit na humawak sa kanyang tuhod hanggang sa nanginginig. Naputla ang kanyang mukha. Tiningnan siya ni Aling Celia nang lumaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Mahal, huwag mong sabihin na totoo iyan, bulong niya bagamat ang kanyang boses ay nalunod sa kaguluhan ng courtroom. Paulit-ulit na pinukpok ng hukom ang martilyo, humihingi ng katahimikan. Ngunit hindi na makontrol ang sitwasyon. Ang katotohanan na ang isa sa mga biktima ay residente ng baryo mismo ay nagbago ng lahat. Hindi na ito isang kaso lamang ng pambansang krimen. Ito ay pagkakanulo sa sariling pamilya, sa mga taong araw-araw ay bumabati ng may tapat ng ngiti. Nang humupa ang sitwasyon, nagbigay ang hukom ng 0 minutong pahinga. Nakaupo si Mang Tonyo ng tahimik sa kanyang upuan. Medyo nakayuko ang kanyang katawan. Nakatingin siya sa sahig.
Ngunit sa kanyang isip, umiikot ang alaala ng gabing iyon. Ang gabi kung saan dumating si Raka na may malamig na mukha, may dalang isang lalaki na walang malay sa loob ng kotse. Isa na lang, sabi ni Raka noon. Tulungan mo akong katayin, doble ang pera. Sinubukan ni Mang Tonyo na tumanggi, ngunit mabilis na dumating ang pagbabanta. Kung tumanggi ka, bukas hindi uwi ang iyong anak mula sa paaralan. At nang gabing iyon, sa ilalim ng hindi matatag na pressure, pumasok siya sa pinakamalalim na hukay ng kasalanan. Alam niya ang mukha ng lalaki, ngunit tumanggi siyang alalahanin ito. Ngayon, sa korte, bumalik ang mukha na iyon upang guluhin siya. Muling ipinagpatuloy ang paglilitis. Ipinakita ng taga-usig ang CCTV footage mula sa pangunahing kalsada ng baryo na nagpapakita ng itim na kotse na walang plaka na humihinto malapit sa bahay ni Mang Tonyo ng gabing iyon sa parehong oras ng pagkawala ni Juanto. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kanya. Nang bigyan ng huling pagkakataong magsalita ng hukom, dahan-dahang tumayo si Mang Tonyo. Nanahimik ang silid, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Alam kong mali ang lahat ng ito, sabi niya na nanginginig ang boses. Hindi ako humihingi ng tawad sa sinuman dito, ngunit hayaan niyo akong sabihin ang isang bagay, hindi ako mamamatay tao. Duwag lang ako na hindi nangahas tumanggi. Huminto siya ng sandali, tiningnan si Aling Celia na ngayon ay nakayuko ng malalim sa pag-iyak. Ayaw kong malaman niyo. Nagsisisi ako. Ngunit huli na ang pagsisisi na yon. Masyadong huli. Nanghina ang kanyang mga kamay. Malakas na bumagsak ang martilyo. Yumuko ng sandali ang hukom pagkatapos ay pinukpok ng 3 beses ang martilyo. Ipinagpaliban ang paglilitis hanggang sa susunod na linggo para sa pagbasa ng hatol. Agad na kumilos ang mga reporter. Ang mga mikropono at kamera ay itinuro sa lahat ng direksyon. Sa labas ng gusali, nagsisiksikan ang mga residente na nanonood sa malaking screen na inilagay ng lokal na media. Ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay sumisigaw sa galit. Ang Baryo Santol ay hindi na isang payapang baryo. Ito ay naging simbolo ng kasalanan na lumago mula sa kasakiman at takot ng ordinaryong tao. Nang gabing iyon, ang balita tungkol sa paglilitis kay Mang Tonyo ay pumuno sa mga telebisyon ng bansa. Malalaking headline ang lumabas sa bawat channel, madilim na lihim ng magsasaka sa Batangas, biktima pala ay residente mismo. Sumiklab ang komento ng publiko. Bumabaha ang social media ng mga video at opinyon. Ngunit sa likod ng lahat ng kaguluhan na iyon, may isang bagay na hindi maipaliwanag ng sinuman. Ano ba talaga ang nagtulak sa isang simpleng lalaki na maging bahagi ng ganoong kalupit na krimen? Sa ospital, nakaupo si Aling Celia sa waiting area ng mag-isa. Hawak niya ang kupas na larawan ng kanyang pamilya, nakatingin sa mukha ni Mang Tonyo noong bata pa siya na dating napakasaya. Sa kanyang puso ay may galit, may pagmamahal, at may pagkasira na hindi na maaaring ayusin. Marahil ako rin ay nagkasala, mahinang bulong niya. Dahil pinili kong manahimik ng masyadong matagal. Samantala, sa selda, nakaupo si Mang Tonyo ng mag-isa. Hawak niya ang isang maikling liham na isinulat niya bago magsimula ang paglilitis. Isang pangungusap lang ang laman ng liham na yon, pakiusap, ilibing niyo ako sa Baryo Santol. Gusto kong tubusin ang aking mga kasalanan sa lupa na ako mismo ang nagdumi. Tiningnan niya ang rehas na bakal na sumasalamin sa malabong ilaw mula sa koridor. Sa labas, nagsimulang umulan ng dahan-dahan, tulad ng pag-iyak mula sa kalangitan ng Batangas na sumasaksi sa pagbagsak ng isang lalaki na dating kilala bilang mabait at simple. Ngayon, nanatili ang pangalan na iyon na naaalala dahil sa kasalanan na hindi na mabubura. At sa ilalim ng ulan na hindi tumitigil ng gabing iyon, ang Baryo Santol ay muling nalunod sa kakaibang katahimikan. Hindi na kapayapaan na tahimik, kundi katahimikan na puno ng sugat, naghihintay sa pagtatapos ng kwento na lalong lumalapit. Ilang buwan na ang lumipas mula ng gabing may raid na yumanig sa maliit na baryo sa Batangas. Ang oras ay patuloy na lumilipas, ngunit para sa mga residente, ang sugat mula sa nangyari ay tila hindi pa rin gumaling. Ang baryo na dating kilala bilang tahimik ay ngayon ay tila kakaiba. Malamig, tahimik, tila ang anino ng nakaraan ay kumakapit pa rin sa bawat sulok nito. Ang hangin na dati ay malumanay na humihip sa umaga ay ngayon ay nagdadala ng kapaitan mula sa lupa na naging saksi sa krimen ng tao laban sa kapwa. Ang kulungan ng baka ni Mang Tonyo ay nakatayo pa rin sa dulo ng baryo, ngunit ngayon ay tila isang patay na gusali.
Ang mga dingding nito na dating puno ng tunog ng baka ay ngayon ay nababalutan ng lumot at ang pinto nito ay nakakandado ng kinakalawang na padlock. Bihira nang maglakas loob ang mga residente na lumapit, lalo na pagkatapos lumabas ang kwento na minsan ay naririnig ang tunog ng yapak mula sa loob ng kulungan sa gabi, bagamat alam ng lahat na matagal nang bakante ang lugar na iyon. Para sa kanila, ang kulungan na iyon ay hindi na lugar ng mga hayop, kundi isang tahimik na monumento ng kasalanan na hindi napapatawad. Ang mga anak ni Mang Tonyo, sina Nena at Junior, ay hindi na nakita sa paaralan ng baryo. Pagkatapos ng paglilitis, dinala sila ni Aling Celia sa Manila upang magsimula ng bagong buhay. Nangako si Junior sa kanyang mga kaibigan na babalik siya balang araw, ngunit alam ng lahat na ang pangako na iyon ay marahil ay hindi kailanman matutupad. Ang pangalan ni Mang Tonyo ay ngayon ay tila isang sumpa, binabanggit ng pabulong, sinasamahan ng takot at hiya. Sa tindahan ng kape, kung saan karaniwang nagtitipon ang mga lalaki ng baryo pagkatapos ng maghrib, paminsan-minsan ay lumalabas pa rin ang usapin tungkol kay Mang Tonyo. Ngunit hindi na sa tono ng galit, kundi ng kapaitan at pagdududa. Isipin mo, ang isang mabuting tao ay kayang gumawa ng ganoon, sabi ni Kalito isang gabi habang nakatingin ng walang laman sa kalsada. Ang pera talaga ay nakakabulag, sagot ng isa pa, dahan-dahang humihigop ng kanyang kapeng barako. Wala nang tumugon pagkatapos noon. Lahat ay nalunod sa mahabang katahimikan, tila ang bawat salitang sinabi ay nagdaragdag lamang sa bigat sa kanilang dibdib. Si Rafael, ang binata na unang naghinala kay Mang Tonyo, ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang freelance contributor sa isang online media outlet. Isinulat niya ang kwento tungkol sa kaso hindi upang maghanap ng sensasyon, kundi upang bigyan ng babala ang mga tao na ang kabutihan na tila ay hindi laging tapat. Ang artikulo na kanyang isinulat na pinamagatang Nakangiti sa Araw, Naliligo sa Kasalanan sa Gabi, ang madilim na kwento ng magsasaka sa Batangas, ay naging viral at ibinahagi ng libu-libong beses. Maraming tao ang nagsulat ng mga komento ng awa, ngunit galit din, nagtataka kung paano magagawa ng isang tao na ibenta ang organ ng tao para sa pera. Ngunit sa likod ng lahat ng kasikatan na iyon, naramdaman ni Rafi ang kawalan. Madalas siyang pumunta sa gilid ng ilog kung saan natagpuan noon ang itim na balutan. Doon, nakaupo siya sa malaking bato habang nakatingin sa tubig na dahan-dahang umaagos, sinusubukang unawain ang kahulugan ng lahat ng nangyari. Minsan, naramdaman niya ang pagkakasala dahil bagamat mabuti ang kanyang intensyon, ang kanyang aksyon sa pagbubunyag ng lihim na iyon ay sumira sa pamilya ni Mang Tonyo. Naaalala niya ang tingin ng mata ni Nena, ang anak na babae ni Mang Tonyo, na puno ng galit nang huli silang magkita sa harap ng istasyon ng pulis. Sinira mo ang buhay namin, sigaw niya noon. At ang tunog na iyon ay umaalingaw pa rin hanggang ngayon. Dahan-dahang bumabangon ang baryo. May bagong kapitan ng baryo ang itinalaga at ang lokal na pamahalaan ay nagbigay ng tulong upang maibalik ang imahe ng lugar na iyon. Gayunpaman, ang pagtatangka na iyon ay hindi agad nabura ang stigma. Ang ilang bagong dating ay nagpasya na lumipat muli pagkatapos marinig ang kwento tungkol sa baryo organ. Ang mga turista na dati ay dumarating upang bumili ng sariwang gatas o makita ang sakahan ay lumalayo na ngayon, tila may maitim na aura na hindi nakikita na bumabalot sa lugar na iyon. Si Aling Celia mismo ay namuhay ng pribado sa syudad. Nagtatrabaho siya sa isang karinderya, pinalaki ang dalawang anak ng may katatagan. Sa huling panayam sa media, sinabi lang niya ang isang maikling pangungusap na nakakasakit sa puso. Mahal ko ang aking asawa, ngunit mas mahal ko ang katotohanan. Pagkatapos noon, hindi na siya muling lumabas sa publiko. Ang ilang tao ay nagsabi na may sakit siya. Ang ilan naman ay nagsabi na gusto niyang tubusin ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagiging tahimik at pagdarasal. Walang sinuman ang nakakaalam ng sigurado. Samantala, ang puntod ni Mang Tonyo ay nasa pampublikong sementeryo sa labas ng baryo. Walang pangalan sa kanyang lapida, tanging isang maliit na kahoy na tanda na nakasulat ang petsa ng kanyang pagkamatay. Hindi gaanong dumarating upang mag-alay ng bulaklak. Maging ang kanyang pamilya ay bihira, paminsan-minsan ay dumating si Rafael ng palihim na may dalang ligaw na bulaklak. Hindi dahil sa pakikiramay, kundi dahil naramdaman niya na kailangan niyang tapusin ang walang saysay na puot. Matagal siyang nakatayo sa harap ng lapida, bumubulong ng panalangin upang makakuha ng kapatawaran ang kaluluwa ni Mang Tonyo at upang maging tunay na tahimik muli ang kanilang baryo.
Ngunit, bagamat lumipas ang oras, nanatili ang pagdududa sa isip ng ilang residente. May naniniwala na hindi lang si Mang Tonyo ang sangkot. Ang ilan ay sumumpa pa nga na nakita nila ang mga dayuhang tao na dumating muli sa baryo pagkatapos ng kaso, kumuha ng isang bagay mula sa lumang bodega ni Mang Tonyo bago umalis gamit ang itim na kotse. Ang pulis na nabalitaan ay nagsabi lang, "Chismis lang iyan." Ngunit sa isang maliit na baryo, ang chismis ay madalas na nagdadala ng masakit na katotohanan. Isang gabi nang umuwi si Rafael mula sa syudad pagkatapos mag-cover ng balita, dumaan siya sa lumang kulungan. Ang flashlight ng kanyang kotse ay sumasayad sa dingding na puno ng lumot at sa isang bahagi ng segundo, sigurado siya na may nakita siyang anino sa loob. Nang huminto siya at inilawan ng mas malapit, walang sinuman doon. Ngunit mula sa siwang ng tabla, naririnig ang isang mahinang tunog, ritmiko, tulad ng may pumupukpok ng kahoy mula sa loob. Nanigas si Rafael. Alam niyang walang nakatira doon, ngunit totoo ang tunog na iyon. Huminga siya ng malalim, sinusubukang kumalma, pagkatapos ay nagmamadaling umalis ng hindi lumingon. Sa kanyang puso, alam niya na bagamat patay na si Mang Tonyo, ang kanyang bakas ay hindi pa ganap na nawala sa lupain ng Batangas. Kinabukasan, sumulat si Rafael ng isang maliit na tala sa kanyang diary. Ang krimen ay hindi laging namamatay kasama ng salarin. Minsan, nananatili ito sa lugar ng krimen, nagtatago sa mga alaala, sa takot, sa mga bulungan na dumarating sa gabi. Tinapos ng kabanatang ito ang isang yugto ng kwento, ngunit nagbukas din ito ng bagong sugat na mas malalim. Ang baryo na iyon ay nabubuhay na ngayon sa isang maling kapayapaan. At bagamat sinisikap ng lahat na magpatuloy sa buhay, walang sinuman ang talagang makakalimot na sa likod ng luntiang palayan at malamig na hangin ng Batangas ay may isang magsasaka na nagbebenta hindi lang ng karne ng baka, kundi ng kanyang sariling pagkatao. At sa pagitan ng mga anino ng lumang puno ng jati sa gilid ng kalsada, ang tunog ng maliit na ilog ay dahan-dahang umaagos pa rin, tila nagdadala ng mahinang mensahe mula sa nakaraan na ayaw talagang umalis.